Part 21. I know what I did was right. Alam kong mahalaga kay Thina na maging totoo ako sa kanya. Ngunit dahil sa distansya namin ay alam kong hindi rin maganda na magsabi ako ng totoo ng basta na lang. Kahit papaano ay may namagitan sa amin ni Giz at kahit na hindi nasabihin sa akin ni Thina ng harapan. Alam kong malaki ang naging epekto noon sa kanya noong panahon na nagsasama kami ni Giz. Ayoko nang masira ulit ang relasyon namin nang dahil sa maling akala at hinala. Ngayong malayo kami sa isa't isa, marami siyang maaaring isipin sa amin ni Giz kung sakali. Malaki man ang tiwala sa akin ni Thina ay ayokong sumugal. Kailangan kong mag-ingat sa pagkakataong ito. Ayoko nang mawala si Thina sa akin. I know that this is a damn wrong move, but I promise that I'll tell Thina once I get back in the Philippines. There's a right thing for everything. Not only now. Isa pa, alam kong hindi na kami magkikita ni Giz. Mas abala na ako ngayon, dahil pinagtutuunan ko ng pansin masyado ang mga hyper-present ko sa Belford. Ngayon nga ay hindi ko mabuksan ang aking Skype upang kamustahin si Thina dahil dito. Importanteng kliyente ang Belford at sa akin nakasalalay, ang lahat, kaya dapat ay maging maayos ang kahihitnatnan nito. Kinabukasan ay pumunta ulit ako ng Belford, iprinisenta ko na ang slides na 2 araw ko ring pinaghandaan. Kabadong-kabado ako habang nagsasalita sa big bosses ng kumpanyang iyon. All their eyes were set to me, like they're watching if I'm going to commit mistakes or say something wrong. Matapos ang 1 oras na diskusyon at tanungan ay natapos din ang meeting namin. Doon ay nakahinga ako ng maluwag pansamantala. Bukas ko pa malalaman ang magiging resulta ng meeting na iyon, depende pa sa availability ng mga iyon. I want to think of positive results. I really hope so. Baka mapaaga pa ang uwi ko at makikita ko ulit ang taong mahal ko. I miss Thina so bad. Tirik na tirik ang araw nang makalabas ako sa building ng Belford. Papunta na sana ako ng sasakyan nang bigla akong matigilan, dahil sa isang pamilyar na tinig. Napalingon ako sa direksyon ng pinanggalingan ng boses na iyon. Biglang namilog ang mga mata ko nang makita ko si Giz na malambing na lumapit sa akin. What are you doing here? Buong pagtataka kong tanong. Pasaglit kong tiningnan ang kanyang kabuuan. Naka-white t-shirt siya na may imprenta na, I'll be chasing you no matter how far you are, at skinny jeans. She warmly smiled at me. Lumabas ang malalim niyang dimple sa kabilang niyang pisngi. Naisip ko kasi na treat ka dahil sa paghatid mo sakin sa copper. Pupuntahan sana kita sa tinutuluyan mo, pero, hindi ko naman alam ang address mo. Good thing I have Zek's number. I called him yesterday kung saan ka makikita. Nagulat naman ako na dito ka lang pala sa Belford makikita. Nanliit ang mga mata ko. What do you mean na dito lang pala ako sa Belford? Bukod kay Zek, kakilala ko rin ang operations manager nila. Kaya, ayun, alam ko ang Belford, paliwanag niya. I think she's telling the truth. She's not following me like a stalker, right? So, come on. I'll treat you in Starbucks, alok niya. Umiling agad ako. No, sorry, but I won't accept your offer. I helped you voluntarily so there's no need of you treating me. Wala namang kaso sa akin iyon. Biglang nabura ang ngiti sa labi niya. Wait, did I getting rude in front of her? I'm just telling the truth here. She doesn't need to do that to me. Hindi naman ako nang hihingi sa kanya ng kahit na ano. Ganun ba? She muttered. Gusto ko lang talaga na makabawi sa'yo, Dan. Umiling ulit ako. No, hindi mo naman kailangan na bumawi. It's alright, mariing sabi ko. I saw the frustration draw on her face. Napayuko siya. Biglang tumakbo ang konsensya sa sistema ko. Damn. If it's alright to you, then, why do I feel that you're staying away from me? I got stunned by her question. Damn, really? Baka kung anong isipin ni Giz. Hindi ko dapat iyon pinaparamdam sa kanya lalo pat ako ang nagtakwil sa kanya noon. Pumayag ka na, Dan. Huli naman ito, Pagkatapos, tapos na. You should be ashamed of yourself. She's the casualty of your decisions, before when you chose Thina over her. Ikaw dapat ang makabawi sa kanya. Deeply, I sighed. Alright, you won. Pero saglit lang tayo dahil may gagawin ako, ha? Biglang umaliwalas ang mukha niya.
Okay, masigla niyang sabi. Tumaas pa ang boses niya na halatang sabik sa gagawin namin ngayon. Huli na talaga ito. At kailangan ko nang sabihin kay Tina ang totoo. Baka, kung anong isipin niya. She might get angry if she'll learn this. Sana talaga ay makauwi ako ng maaga. Bigla akong nagulat nang hinawakan niya ang braso ko at hinigit papunta sa aking kotse. Tara na, sabik niyang sambit. Hindi na ako nakatanggi pa. Katulad ng dati ay pinasakay ko siya sa passenger seat. Pansin ko ang pagsimangot niya at pagbuntong hininga niya. Naging tahimik siya noong sumakay sa loob ng Altis. Pumaikot naman ako at sumakay sa driver's seat. Habang nagmamaneho ay ramdam kong parang may tumutusok sa akin. Sumulyap ako sa rear mirror kung ano iyon. Nakita ko lang si Giz na walang imak na nakatingin sa labas. Nakanguso siya habang pinapanood ang paglampas ng mga building sa sasakyan. Napailing ako. Wala lang iunim. Pagkarating namin sa mismong branch ng Starbucks dito sa Call ay nagpark lang ako saglit, saka ay dumiretso kami sa loob. Kaunti lang ang mga taong naroon ng datnan namin. Puro foreigners at locals nila ang narito. Pinili naming pumwesto sa may bakanteng pulang couch sa tabi ng glass window. Akma akong aalis pero pinigilan ako agad ni Giz. Hey, I said it's my treat. Ako nang kukuha ng order. What coffee do you want? Nag-isip ako ng saglit. Coffee with caramel. Okay, she smiled and left me after. I know in the first place that I should resist her. Pero, wala naman kaming ginagawang masama. I am just being fucking paranoid here. If I'll explain to Tina clearly, she'll understand. I know, she'll understand because she loves me. Napatayo ako nang makita kong bitbit na ni Giz ang tray na naglalaman ng mga kape na in-order namin. Inilalayan ko siya sa paglatag niya ng mga iyon sa table. So, how are you now? I guess, you're busy. Is it because of the JM? She suddenly asked as she sipped her coffee. I nodded in response. Yes. Balak naming makipag-partner sa Belford. Nag-present na ako sa kanila ng company profile kasama na ang products ng DJM. Bukas ko pa malalaman ang result kasama rin nung present kong NCR. Nagsalubong ng bahagya ang mga kilay ko nang makita ko siyang nakangiti sa kabila ng pagpapaliwanag ko. Why? May dumi ba sa mukha ko? Umiling siya at sumulyap saglit sa labas. Binaling niya sa akin ang tingin pagkatapos. Wala. I just smiled cause you didn't change. Just like the old than before. You always put your heart in everything you do. You're so focused that sometimes you forget the other people around you. Hindi ko mapigilan ang humanga sa kanya. Napanguso ako. Alam na alam mo ang tungkol sa akin, ha? Ngumisi siya. Of course. We've been classmates in high school and college. I know you, Dan. A lot. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa tayo nagkatuluyan. Akala ko, pagkakataon ko na. Bigla akong napanganga sa sinabi niya. Natulala akong pinagmamasdan siyang humadjikik. Did she mean what she have say? Oh, ba't ka natigilan dyan? Biglaan niyang sabi. Ito naman. I'm just joking, ano? Tumawa ulit siya. She looked at me with serious eyes. Don't worry, Dan. I'm cool now. What happened in our past is just a past. Alam ko naman na si Tina pa rin ang mahal mo. I'm cool with that. Nakahinga ko ng maluwag sa sinabi niya. Ako nga lang itong parang baliw na nag-iisip. Nang kung ano, mukha naman siyang naka-move on, hindi na niya nababanggit sa akin iyon. Pero, pakiramdam ko pa rin ay may responsibilidad at kasalanan pa rin ako sa kanya. I looked down. I am so. Please, Dan, wag kang mag-sorry. Wag kang mag-sorry, okay. I told you, I'm cool with it, napaangat ako ng tingin. Nakita kong napatingala siya at kumurap-kurap. Samagap siya ng hangin at hinarap ako. Alam mo ba, naalala ko nung high school pa tayo na sumayaw ka ng Teach Me How to Doggy. Pag-iiba niya ng usapan. Bigla akong napangiwi at umiwas ng tingin. Kinalimutan ko na nga iyon, huwag mo na ngang ipaalala iyon. Iritado kong nasabi at ginulo ang aking buhok. Biglang sumagi sa aking alaala iyong panahon, kung paano ko sinayaw ang walang kakwenta-kwentang sayaw na iyon. That is one of my disgusting childhood memories. Ayoko nang ang binabalik-balikan iyon.
Damn, Travis. Narinig ko ang malutong na halakhak ni Jeez. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan at mangiyak-ngiyak na. Naman kasi, hindi ko talaga malaman kung anong nasa isip mo at sumayaw ka noon. Pinahid niya ang luha niya sa gilid ng mga mata niya. Napahalukip-kap ako at umirap. Gagong Travis. Hindi ko naman iyon gagawin kung hindi niya ako inipit. Sila ni Vlad talaga ang bagay na magsama, mga walang kwenta. Ginatungan pa ako ni Will. Bigla akong napakalas sa pagkakahalukip-kap nang maalala ang gagong iyon. Teka, bakit nga pala parang magkasama kayo ni Will? Hindi ko mapigilan na itanong. Naging blanko ang tingin niya sa akin. Hindi kami magkasama noon. Nagkataon lang na nagkita kami sa style noong isang araw. Hindi na ako nagtanong pa. Hindi ko namalayan na naging mahaba na pala ang conversation namin ni Jeez. Ang sabi ko nga ay saglit lang dapat kami magkakausap. Siguro, natuwa lang ako sa dami ng napagkwentuhan ni Jeez. Marami sa mga kalokohan namin noong college at high school ang binalikan niya. She really knows me well. Naisip ko na ganito rin kaya kalalim ang nalalaman sa akin ni Thina. Marahil nga, kasi, nasagot na nga niya yung allergy ko ng tama. Pero, importante pa ba na dapat ay malalim ang nalalaman ng taong mahal mo sa buong pagkatao mo? Kung paano ka kumain, huminga at dumighay. I admit, it feels like heaven kapag alam ng taong mahal ang lahat ng tungkol sa iyo. But I realized that the most important is that she's truly and madly in love with you, yung tipong masusorpresa ka sa mga gagawin niya sa iyo. Na sa isang iglap lang ay alam mong maghihintay siya para sa iyo na bumalik ka sa kanya. Na hindi kanya papakawalan kahit na anong mangyari. At iyon ang pinaramdam sa akin ni Thina simula noon. Hinatid ko si G sa daan patungo sa kanyang hotel. Hapon na nang matapos kaming mag-usap. Hindi kami naubusan ng kwento. Napuno ng sasakyan ko kanina ng tawanan. Thank you for this day, Dan, buong puso niyang sabi nang bumaba na siya sa pinto ng Altis. Tumango ako. Nakita ko ang bigla niyang paghaplos sa lantad niyang balikat. Hinubad ko ang aking green coat at pinatong iyon sa likod niya. You should get inside. Malamig na rito sa labas, sabi ko habang inaayos iyon. Pansin kong pinapanood niya ang ginagawa ko. Nang matapos ako ay tumayo na ako ng tuwid, papahakbang na sana ako upang maglakad, pero nanigas ko nang bigla niya akong halikan sa pisngi. Wala sa sariling napahawak ako roon. Bakit mo ko hinalikan? Bulaslas kong sambit, nanlalaki ang mga mata. Nginitian niya ako. It's just a friendly kiss, Dan. Just my way of saying thank you to you. It's only a thank you kiss, Dan. No need to fret about it. Tumakbo na siya papalayo sa akin at kumaway pa bago ako tinalikuran. Tama ba na hinayaan ko siya na gawin iyon? Papalakad na sana ako papaikot sa driver's seat pero agad akong napapikit, dahil sa paglipad ng isang kamao sa pisngi ko. Agad akong nawala ng balanse at halos mahalikan ko na ang lupa, dahil sa tindi ng intensidad na pinaramdam ng suntok niya sa akin. Agaran kong binalingan ng gumawa noon, who have told you to do that on me? Pero hindi pa ako halos makabawi sa tanawing nakita ko ay halos maubusan ako ng dugo sa buong mukha ko. Will is in front of me, with his dark aura and his hand clenching. Para bang papatay siya ng tao sa hitsura niya. Mabilis ang aking paghinga habang tumatayo at nakatitig kay Will. Kumukuyom ang panga nito at matalim ang tingin sa akin. Kinuha ko ang aking balance sa pagtayo at inayos ang pagkakatingin sa kanya. Huminga ako ng malalim. Why did you punch me, William? Binubuka-buka ko ang aking bibig at hinaplos, ang aking panga at bibig. Naramdaman ko ang hapdigawan ng pumutok kong labi. Damn, Will. Why? He looked at me, disbelief. Then he laughed out sarcastically. You let Jessica kiss you and you're going to ask me what is the reason why? Screw you, Dan. His anger bewildered me. It's the first time I saw Will outburst like that. Na tila ba ay may pinanghuhugutan ng galit niya sa lahat ng ito. Pero, ano? I don't understand. I spoke softly, looking at him, puzzled. Nalalasahan ko na ang dugo ko sa gilid ng aking bibig. Tiningnan niya ako na iritang-irita na pakiramdam ko ay natatanga na ako sa lahat ng sinasabi niya. Really? Umiling siya sa pagkainis. Tang na, pare, hindi ako makapaniwala na sa iting dalawa, ikaw pa ang magtatanga-tangahan ngayon.
Si Dan, Jeez. Si Jeez. Humalik siya sa iyo, tapos, wala ka man lang gagawin o sasabihin sa kanya. Alam mo ba talaga kung anong ginawa niya? Lumalabas na yung ugat niya sa leeg. Kulang na lang ay paputok na iyon, kung ipagpapatuloy niya ang pagsigaw. Kumunot ang noo ko. Ano bang iniisip mo? That Jeez was taking advantage of me. It's just a friendly kiss, William irito ko ring bulyo. Nagulantang ako sa biglaang niyang pagkwelyo sa akin at marahas akong sinandal sa kotse ko. Gagaw ka talaga, wala ka man lang bang nahalata sa ginawa niya? She still loves you, that's why she kissed you. Nanlaki ang mga mata ko at natulala. We are both panting but his eyes were in blaze. That's impossible, tanging namutawi sa aking bibig. He smirked. Sana nga, ganun lang. But she still has feelings for you. I don't know, but I sensed bitterness in his voice. No, she told me earlier that she's cool now with us. How do you know? Tanong ko, nakapirmi pa rin ang mga tingin sa mata niya. Naramdaman ko ang pagluwag ng pagkakahawak niya sa magkabila kong kwelyo. Because yumuko siya at nagangat ng tingin. I love her. Narinig kong bigla siyang nagmura at tinulak akong palayo. My mind is floating in air because of his confession. I want to know when it started. Paanong nahulog ang gagong ito kay Jess? Pero, hindi ko na isinatinig ang lahat ng iyon. Tell me, Anya? Nakayuko pa rin, alam na ba ito ni Thina? Alam na ba niya na nakita mo si Jeez dito? Bigla akong naniga sa kanyang tanong. Napalunok ako at hindi nakapagsalita. Anong sasabihin ko? Nagsalubong ang mga kilay niya sa hindi ko pagtugon. Hanggang sa biglang nanlaki ang mga mata niya. Don't tell me, nang magpagtanto niya ay napasigaw siya sa inis. Isa ka talagang malaking gago. Bakit mo nilihim kay Thina ang lahat, Dan? Ano bang motibo mo? Huwag mong sabihin na namahal mo si Jeez. Galit niyang bulyo. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya. What? No. Of course, not. I've tried to love Jeez before pero walang nangyari. Mahal ko ang asawa ko at sa kanya lang ako. Kung ganun, bakit hindi mo ipinaalam kay Thina ito? Huminga na siya ng malalim para kumalma. Dahil, alam kong mapupuno siya ng pagdududa kapag nalaman niya, pagrason ko. Napailing siya. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Montenegro. Kung wala ka talagang intensyon sa ginawa mo, tell Thina right now. Bago pa mahuli ang lahat. Kapag itinago mo yan at nalaman sa iba ni Thina, baka, lalo pa iyong magduda. Tandaan mo, nasa magkaibang lugar kayo and trust is one hell of important thing. If one of you ruin it, mahirap nang mabawi pa ang nasira na. Napunta ako sa malalim na pag-iisip. Ayoko mang aminin pero, may punto siya sa kanyang sinabi. You don't need to preach me. I'll tell her this soon, matatag kong sagot. Tumango naman siya bilang tugon at nilagpasan ako. San ka pala pupunta? Tanong ko na siyang ikinatigil niya sa paglalakad. He put his hands into the both sides of his pockets and looked up. I'll be running some errands, he meaningfully said, then, walk. Kinuha ko na ang cellphone ko sa aking bulsa upang tawagan sana si Thina, ngunit isang tawag ang nagpapigil sa akin. Hello, panimula ko. Dan bumungad agad ang boses ni Ezekiel sa kabilang linya. Bigla akong nagtaka sa kaseryosohan ng kanyang boses. Kumunot ang noo ko. What's the problem, dude? I heard him heave a sigh. Come here early in the morning, dude. You'll know. My heart suddenly raced upon hearing it. Kinabukasan ay sinunod ko ang sinabi ni Ezekiel at maaga akong pumunta sa Belford. Pagpasok ko pa lang ng meeting room nila ay bigla akong kinabahan sa kaseryosohan ng mga ora nila. Tinapunan ko agad ng tingin si Ezekiel. Blanko lamang ang tingin nito noong tumingin sa akin. What the hell is going on? Huminga muna ako ng malalim bago tumayo sa harapan nilang lahat. Umikot ang mga swivel chairs nila at iniharap sa akin iyon. Sir, how is my proposal? I asked them in deep English accent. One of the bosses who have deep blue eyes and wearing a black coat stared at me. We've read your proposal and we've got disappointed because we didn't know that DJM is nothing but a trash. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nito. Ang kanyang malamig na titig ay nagpapalakas lalo ng tensyon sa katawan ko. How come? Hindi ko matanggap ang sinabi nito.
Your NCR report explains well. Binato nito ang mga papel sa ere. Nanlaki ang mga mata ko habang tiningnan ang isa-isang pagbagsak ng lahat ng iyon sa sahig. Tumayo na siya maging ang apat nitong kasama. Are these only your corrective actions? It is so shallow. Even a child can answer that. We never expected that. We wasted our precious time to hear your shitty explanations. Sorry, but we will never take risk. Belford's credibility to your company. Meeting adjourned. Nang simula silang tumayo at isa-isa akong nilagpasan ay agad ko itong hinabol at pinigilan. Sir, please, pagsusumamo ko. Give me another chance. I'll study my report so hard. Just give me a chance. I can't go back to Philippines if this will be the result. Please. Nakakahiyaman ay kumapit ako sa coat nito upang doon kumuha ng lakas. Hindi ako makakapayag na umuwi ako ng ganito. Ayoko kahihiyan ito sa kumpanyang pinaghirapan ng aking ama. No, Mr. Montenegro, matatag niyang sagot. Wala na akong nagawa kundi ang lumuhad at yumuko. Please, give me some 2 days, sir. I'm gonna fix this. You will be surprised by the revision. Clisel, I'm begging you. Huminga ako ng malalim para umurong ang luha kung nagbabadyang lumabas na. Actually, I'm taking risk of myself here, also. My wife is waiting on me in my home. I wanna see her as soon as possible. But I need first to give the company a good eventuate. Part 22. Nakita ko sa isang sulok ng paningin ko na tila ay may binubulong si Ezekiel at napapatango-tango ang naturang lalaki. Alright, narinig kong pagsuko nito. Nagangat ako ng tingin. Hindi pa rin nagbabago ang anyo ng mukha nito. Maigting at maautoridad. I'll give you 2 days only. But if nothing happens, you can go back to your wife now, but with a bad result. Pagkatapos noon ay nagsilisanan na ang mga bosses ng Belford. Paulit-ulit akong nagpasalamat sila hanggang sa nakita kong nagsara ang double doors ng kwartong ito. Nang tumayo ako at pinahid ang mga luha ko ay naramdaman ko ang mahinang tapik ni Ezekiel. I want to help you, pare, pero, wala rin akong magawa. Pasensya ka na, malungkot niyang nasabi. Ayos lang. Salamat, sinimulan ko ng damputin ang NCR na tadtad ng mga pulang bilog, daig pa ako ng grade school nito. Sa apartment ay agad kong ni-review ang lahat ng mga nakalagay roon. Nang makita ko lahat ng iyon ay napamura ako. Parang hindi ako ito. Nagkulong ako sa loob ng kwarto ng buong isang araw, para lamang mapaganda ang revisions noon. Hindi na ako halos kumakain para lang matapos iyon. I even contacted Dad to seek suggestions from him. Nang mapansin ko ang oras ay binuksan ang Skype. Hindi ko nakita ang green light sa profile ni Tina. Habang abala ako sa pagtatype at pag-iisip ay pasulyap-sulyap ako sa profile niya, nagbabaka sakaling online siya. Pero humigit kumulang na 2 oras na ay hindi pa rin siya online. Anong ginagawa niya? Wala naman siyang pasok ngayon, Nag-type na lang ako ng private message sa kanya. Ako, Athena, anong oras ka online? Akala ko ay walang sisigot, ngunit nabigla ako nang biglang nag-green light ang profile niya. Agaran kong pinindot ang video call pero bigla akong nagtaka sa pag-reject niya ng attempts ko. What is she doing? I instantly typed on private message. Ako, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Akala ko ay hindi siya sisigot sa akin. Thina, oh, nabuhay ka pa. Akala ko, wala ka ng balak na kontaken ako, Nagsalubong ang kilay ko sa naging sagot niya. Bigla ay nakaramdam ako ng guilt, dahil alam ko na ang pinanghuhugutan niya ng tampo. Ako, I'm sorry if I wasn't able to contact you these past few days. My head was busy for the proposal I did for Belford. Thina, proposal o babae mo? Bigla akong nanlamig sa sinabi niya. Napatitig ako sa kawalan sa itchinat niya. Unti-unting nilukuban ng kaba ang dibdib ko. May alam na ba siya? May alam na ba talaga siya? Sinong magsasabi sa kanya kung ganun? What are you talking about? Wala akong babae. I am busy doing this because I got rejected. Sa totoo lang ay pinipilit kong kumalma kahit na nanginginig na ang mga kamay ko.
Gustong-gusto ko nang umuwi at magpaliwanag sa kanya. Thina, anong malay ko? Wala ako dyan sa tabi mo. Matagal ko nang alam na babaero ka, Dan. Kung sino-sinong pinapitos mo. Nagawa mo pang ang makipagrelasyon kay Jessica kahit na hindi pa tayo hiwalay. Heto pa kayang nasa iba kang lugar at malayo ka sakin. Di ba? Ano ba namang iyong sandali man lang nakausapin mo ako? Ano, may iba nang nakakapagpaligaya sa iyo dyan? May nakita kang mas maganda sa akin, ano? Tell me. Habang binabasa ko ang kanyang paghuhuramentado ay panay rin ang pagpindot ko ng video call. She keeps on rejecting and it frustrates me more. Ako, Thina, please, answer my goddamn call. I really need to hear your voice. Please, I am so stressed now. Huwag mo nang dagdagan pa. Thina, so, meaning, stressor mo pala ako. Okay, fine, hindi na kita kakausapin. Maghanap ka na dyan ng mapapangasawa mo, dahil makikipaghiwalay na nako sa iyo. Mas lalo akong namutla nang mabasa ko ang huling mensahe niya bago siya mag-offline. Panay ang mura ko sa monitor ko habang hinihintay siyang bumalik. Ako, Thina, answer my call, please. I'm begging. Mali ang nasa isip mo. Thina naman, huwag mo kong lokohin ng ganyan. Please, hear my thoughts, my wife. Thina, please be online. Mababaliw na ako rito. Maraming messages na ang ginawa ko sa Skype ngunit ni Sinzond ay hindi man lang nagpakita. Hindi ko na halos magawa ang lintek kung revision ng proposal sa sobrang pag-aalala. Magkakahalong kaba, takot at pagkabigo ang nararamdaman ko. Sinasabi ko na, alam kong wala pa siyang alam kay Jessica. She's very suspicious kahit wala naman akong ginagawa. Ito na nga ang kinakatakot ko. What more if she'll learn that I met G's here in Cali not once but twice? I am totally up. Ilang beses ko nang sinubukan na tawagan si Thina sa Skype, ngunit, hindi niya sinasagot ang aking mga tawag. Every time she does that, I feel so hopeless. Nagiging mailap na naman siya sa akin katulad noon at hindi ko iyon matanggap. Sana talaga ay matapos na ang problema ko sa Belford. Hinayaan ko muna siya na pahupain ang galit sa kanyang sistema. Matapos lang talaga itong problema ko sa proposal ay hindi na ako magtatagal dito sa Amerika. Pagkatapos ng mahabang preparasyon ay nagpresenta akong muli sa Belford. Naroon pa rin ang kaba at ligalig na daladala ko sa aking dibdib. Tiniyak kong sa pagkakataong ito ay mapapayag ko na sila. Pagkatapos kong ipaliwanag, ang kabuuan ng aking presentation ay binalot ng matinding katahimikan ang apat na sulok ng meeting room. Matagal din silang nanahimik. Pakiramdam ko tuloy, habang tumatagal, lalong sumisikip ang kwartong ito. Damn, I felt like it's the longest day of my life. I can say that there's a lot of changes in your proposal, anang noong lalaki na may kulay asul na mga mata. Ganoon pa rin ang aura nito. Matikas at may autoridad. And there's an improvement, I must say, dagdag pa niya. So nang inagbigla ang dating ng boses ko, how is it, Sir Wade? What's your opinion about it? I like the proposal, Wade. The ideas are fresh. I think he didn't well presented the proposal before because he felt pressured. Let's give him the benefit of the doubt. Saad naman ng lalaking maputi na, ang buhok maging ang bigot at balbas. He's very fat. The other two did agree on what the big man just said. Nakita kong pinasadahan muli ng tingin ni Sir Wade ang proposal ko. All right, he said with finality. Congratulations, Mr. Montenegro. We are now confidently be a partner to your company. Just wait for the contract. Tumayo na ito at diresto ang mga kamay na nilahad sa akin. Nanginginig ang mga kamay kung tinanggap iyon. Damn! Finally, the man was now said yes with our company. My proposal is now successful. Kinongratulate ako ng mga tao roon kinalawanan. Marami rin akong nakilala na mga tao sa sales at operations ng Belford. They were giving me a warm congratulate. Now, I can see a brighter future for DJM. I should tell it to Thina. My heart sank because of the thought. Hindi nga pala kami maayos ni Thina ngayon. Pero, dahil na rin sa magandang balita na hatid ng Belford, malapit na akong makauwi. Kinahapunan, agad akong nagbukas ng Skype, only to see if she's online.
But she's not, again. Nangangamba na ako sa pagiging malamig niya. Ngunit kaunting tiis na lang, alam kong nagtatampo lang si Tina. Babawi ako pagkabalik ko. Isang mensahe na lang ang iniwan ko sa kanyang profile. Tina, huwag ka nang magalit. I'll fix this once I get back to you. I hope you'll listen to me, by this time. I have to confess something to you. It's not the right time, cause I know you're mad. But please, forgive me. I love you so much. Eksakto noong nag-send ako noon ng mensahe ay nakatanggap naman ako ng text kay Ezekiel. From Ezekiel, bro, this goes for a celebration. Haha, let's meet at the style. Marami akong inimbita. To party mo na rin ito dahil pauwi ka na sa Pinas. I suddenly smiled. Lokong iyon, inunahan pa ako. Tumungo ako ng the style kinagabihan. Hindi naman ako nahirapan na hanapin sina Ezekiel dahil nandoon sila sa isang sulok. Nakaupo sila ng pabilog sa sofa. Naroon din sina Vlad, Erwin. Nawala man doon si Arnold, isang malaking pagkabigla naman ang damapo sa sistema ko. Nandito si Travis. Patakbong lakad akong pinuntahan ang pwesto nila at sinalubong ng isang sapak ang gago, hindi ka pa rin nagbabago, Travis. Mukha ka pa ring gago. Biglang nagtawanan ang lahat, lalo na si Travis na napangisi at sinuntok ng mahina ang dibdib ko. It's so gay to say but I miss this asshole. He's one of my real friends in college. Alam ko rin ang pinagdaanan ng isang ito. Let's leave them, guys. Mukhang may magkakatuluyan na dito. Agad kong binato ng chichirya si Ezekiel nang binulungan niya sina Vlad. Ganito na talaga kami kagulo noon pa man. Tinanggal ni Erwin sa bibig ang bote na tinutungga niya. Wow, parang mini reunion lang, ha? Tumango naman si Vlad. Yeah, it's been 4 years, right? Itinaas ni Vlad ang maliit na baso sa ere. Let's congrats, Dan, for being circumcised by this day. Nag-init ang sistema ko. Humalaklak itong bigla. Joke. Congrats, brah, seriously. Finally, the merger with Belford was now a dream come true. Tumaas ang sulok ng labi ko. Before, this was only a dream for my dad. Now, it's not a dream anymore. Lahat ng paghihirap at pangungulila ko kay Tina, lahat, nagbunga. Pwede na talaga akong makauwi matapos noon ay napagkwentuhan namin, ang mga pinagdaanan namin noon. We've been involved in wars, girls and so on. Pero, masasabi ko na sa kabila ng lahat ay matatag pa rin kami. Anong ginagawa mo rito, Trav? I suddenly asked him. The others have their own worlds now. Nangunot naman ang kanyang noo, sabay lagok ng beer. Why? You don't want me to be here in America? Ngumisi ako. Oo, dumadagdag na naman kasi ng isang salot dito. Buti, hindi ka pinadeport. Diba, isa ka sa mga yon. Tumawa kami sa kalokohan namin. Hanggang sa nawala iyon at pareho kaming nanahimik. Napansin ko ang pagkatulala ni Travis sa boteng hawak niya. Tell me seriously, Travis, what is the reason why you're here? I made my voice more serious. I followed here. Nanahimik ako sa sinabi niya. Batid ko kung sinong tinutukoy niya. Uminom ako ng brandy at ngumuya ng pagkain. Did you find her here? He didn't answer me back. Yumigting lamang ang kanyang panga. I know what he's talking about. Kagaya ko ay matindi rin ang pagkahumaling niya sa mahal niya. He can do anything even he's damaged and hurt so bad. Nasaksihan ko iyon. Ikaw, how's your life with Tina? Napayuko ako. I don't know what to say. Now, I know. You don't need to tell me, Anya. Bigla ay bumuga siya ng hangin. Puta, ano ba itong mga pinaggagawa natin sa buhay natin? Para tayong mga pabebe, anas niya sa nanunuksong boses. Sabi ko naman kasi sa inyo na libre lang ang babae rito. You can choose whoever you want. Mga pare, singit ni Vlad na ngayon ay may nakakandong sa kanyang hita. Ang bilis din ng gagong ito. Tiningnan ko naman si Erwin na tila ba ay irritable, dahil sa kausap niya sa kabilang linya ng teleponong gamit niya. Hindi ko na maaninag sa pwesto namin si Ezekiel. Nasaan na ba ang isang iyon? Hey, ano to? Mini reunion ng Minions. Pakiramdam ko ay biglang tumigil ang mundo ko nang marinig muli ang kanyang boses. Nagkakataon lang ba ang lahat?
Bakit kung nasaan ako ay kailangan din na naroon siya? Jessica, bakit ngayon ka lang? We've been waiting for you. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi ni Vlad. Did you invite her, Vladimir? Travis asked. Pagkaupo ni Giz sa tabi ni Vlad ay binalingan niya kami. Yeah, what's wrong? Nakita kong napailing si Travis. Damn, sambit niya. Nakipag-usap siya kina Vlad at Ezekiel na kadarating lang. Nagpaalam na si Travis dahil bukas ay maaga raw siyang gising para abangan ulit si Natalie, stalker ever. Nagpasya na kaming magsiuwian. Si Erwin ay nauna na sa amin. Si Ezekiel naman ay nanatili lamang sa bar. Ako naman ay patungo na sa Altis. Pero agad akong natigilan nang marinig ko ang mga yapak ng heels sa lupa. Hinarap ko ang sumusunod sa akin. Jeez, nakakunot noo kong tanong. Hi, Dan medyo nahihiya niyang sabi. Bakit nandito ka pa? Where's Will? Nagpalingalinga ako. Nasa naman kaya ang isang iyon? Hindi ba dapat ay sinusundo na niya si Jeez? Dapat ay hindi niya ito hinayaang mag-isa rito. Kanina ko pa nga siya kinokontak, hindi naman niya sinasagot ang tawag ko, dahilan niya. Nagpatango-tango ako. What now, Dan? Magsasalita pa sana ako ngunit bigla na lang ay naramdaman ko ang pagpatak ng ulan. Narinig kong bulaslas ni Giz. Pinagsilbi niyang payong ang dalawang pinagsalikop niyang mga kamay. Paano na to? Kailangan ko nang umuwi. Nasaan na ba si Will? Natataranta na siya at hindi na niya malaman ang gagawin kung saan sisilong. Malamig na at madilim. I can't let be alone again. Hindi na talaga ako nadala. Halos ito rin ang dahilan kung bakit na naman nanlalamig si Tina sa akin. Ngunit, huli na ito. Huli na talaga. Binuksan ko na ang passenger seat ng Corolla Altis. Where's your condo? I'll drop you by there. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa condo ni Giz ay lumalakas ang bugzo ng ulan. Panay ang pag-wipe ng wipers pero kahit na anong gawin nito ay bahagyang lumalabo, ang windscreen dahil sa mga patak ng ulan. Sinulyapan ko ang rear mirror. Bigla akong nagtaka dahil sa malalim na kunot noo ni Giz. Mukhang iritado ito habang tinitignan ang kanyang cellphone. Giz, tinawag ko siya, may problema ba? Nakita ko para bang namutla siya. Mabilis niyang isinilid ang kanyang cellphone sa sling bag niyang pula, wala, mabilis niyang sagot. Binagalan ko bigla ang pagmaneho, saka hininto saglit. Binalingan ko na siya sa likod. Are you really okay? Pinahid niya ng kanyang palad ang kanyang noo, yeah. Sumandal siya pagkatapos. Medyo nairita lang ako sa nag-text sakin. Annoying stalker, aniya. Tumalikod na ako at muling pinaandar ang sasakyan. I could sense that she has a problem with whom that person on her phone. Hindi na ako nagtanong pang muli sa kanya. Ilang saglit pa ay biglang sinabi ni Giz na nasa tapat na kami ng kanyang kondo. Nilabas ko ang aking itim na payong sa compartment at lumabas na ako sa driver's seat. Binuksan ko ang passenger seat at tumambad sa akin si Giz na tila naghihintay sa akin. Ngayon ko lang napansin na nakasuot siya ng itim na simple dress. It's not revealing like those dresses and tops that she usually wears. Hindi na niya ako hinintay na magsalita ay nakisukob na siya sa akin. Sa ilalim ng malakas na ulan ay patakbo naming nilakad ang building ng kanyang kondo. Nang naroon na kami ay tumalikod na ako at tatakbo ngunit natigilan ako, dahil sa kamay na nakahawak sa braso ko. Galing iyon kay Giz. San ka pupunta? She sounded confused. Itiniklap ko ang payong ko. Uuwi na. Naihatid na kita, sabi ko. Tatabigan ko na sana dahan-dahan ang kanyang puting kamay ay hinigpitan niya ang pagkakahawak. Ang lakas ng ulan, panggigiit niya. Magstay ka na muna sa kondo. Bumuntong hininga ako. Jeez, Tit Ayla rin yan, pangungumbinsi ko. Tit Ayla ba iyan agad na ang lakas-lakas? At saka, tingnan mo nga, bibiyahe ka. Makakabiyahe ka ba niya na ang lakas ng ulan? Hindi ako agad nakasagot sa tanong niya. Nagsalita pa siya ulit, Dan, iniisip ko lang ang kalagayan mo. Hinatid mo ako, tapos, hahayaan kitang bibiyahe na ganito katindi ang ulan. Delikado na sa daan, alam mo ba? Paano kung may mangyari sa'yo? Dan, huwag mo naman akong pag-alalahanin ng husto. Mataman akong nakatingin sa kanya. Puno ng pag-alala ang kanyang mukha. If Tina will be in her position, she might be crazy and worried like her.
Hindi ko dapat siya pinag-alala lalo pat nasa malayo ako. Humugot ako ng malalim na hininga. Alright, pero, pag tumila na ang ulan, uuwi na ako. Nakita kong dumaan ang malawak na ngiti sa kanyang labi. Hindi pa man ako nakapagsalita pa ay hinigit na niya ang kamay ko at dinala patungo sa loob. Sana talaga ay mabilis na tumila ang ulan para makauwi na ako. Kailangan ko pang mag-empake para sa pag-uwi ko. Mabilis lang ang pag-check-in ni Jeez. Para bang ayaw na niyang magtagal kami sa lobby. Sa elevator ay tahimik lang kaming nakatayo at walang imik. Ramdam ko na parang sinusulyapan ako ni Jeez. Pero kapag tumitingin naman ako sa kanya ay nagkakamali naman ang hinala ko dahil nakatungo na siya. Nang tumunog ang elevator ay bumaba na kami. Nasa 5th floor pala siya. Pumasok na kami sa loob pagkadaka. Maliit lamang ang kanyang kondo, kung tutuusin, pero mukha itong maluwag dahil sa kaunti lamang ang mga gamit. Agad na pinindot ni Jeez ang switch nang buksan niya ang pintuan. Pagpasok ko pa lang sa loob ay nakita ko na agad, ang mga naglalakihan niyang mga picture frame na naglalaman ng iba't ibang post at mga damit. She's a freelance model in one of modeling agencies in the Philippines. Maging dito sa Amerika ay malakas din ang hatik sa kanya ng mga photographers dito. Will should be more and close Jeez. Nasaan na nga ba yun? Nilagay ko ang aking payong sa rack. Ang alam ko ay dumiretso na sa kanyang kwarto si Jeez. Malamang ay magpapalit ng kanyang damit. Nabasa kasi ang lelayan noon, I should call Will and tell him that I'm here. Malamang ay nag-aalala na iyon kay Jeez. Tumama naman ang hinala ko nang makita ko ang sandamakmak na missed calls ni Will pagbukas ko ng cellphone. Napakunot noo ako. Why would he call me instead of Jeez? Maaari naman niya itong tawagan. Nagkibit balikat na lang ako. Abala ako sa pagtatype ng pangalan ni Will sa phone nang matigilan ako sa boses ni Jeez. Anong ginagawa mo? Napalingon na ako sa kanya. Wala sa sarili akong napatitig nang makita siyang nakaitim na sando at nakasuot ng mixing jean shorts. Hawak niya ang isang kulay na asul na tuwalya sa kanan niyang kamay, magulo na ang kanyang buhok. Gusto ko mang magtaka sa tanong niya ay hindi ko na lang isatinig pa. I'm calling Will. I'll tell him that I'm here, I explained. Don't call him. Napaangat ako bigla ng tingin kay Jeez, nanliit ang mga mata. Umiling ako. Bakit? Baka, nag-aalala na siya sa iyo. Napansin ko ang paglitaw ng pangalan ni Will sa CP ko. He's calling. Sasagutin ko na sana ang tawag ngunit nanlaki, ang mga mata ko sa biglaang paglapit ni Jeez at paghablat niya ng cellphone ko sa kamay ko. Jeez, bakit mo kinuha ang cellphone ko? Naguguluhan kong tanong. Nakatuon ang kanyang tingin sa aking cellphone. Mabilis niyang ni-swipe at ni-end call ang tawag ni Will. Nagsalubong ang mga kilay ko sa ginawa niya. What did you done, Jeez? Hindi na ako nakakilos nang tinapon niya sa kung saan ang cellphone ko. Halos mapamura ako sa ginawa niya. What did you throw my phone? Medyo naiirita na ako, pero hindi ko magawang sumigaw. Mabuti na lang at sa red carpet niya bumagsak ang cellphone ko. Hinarap niya ako na malamig ang tingin. I told you not to call him. Pero ayaw mong sumunod. Malim ang pagkunot ko sa aking noo. Bakit ayaw mong tawagan ko siya? Napaatras ako sa bigla niyang paglapit sa akin. Kakaiba ang lakad niya. Hindi ko iyon nagugustuhan. Jeez, ano ba? Sagutin mo ang tanong ko. I got more confused when she smirked at me. Ayan ka na naman, Dan, iniiwasan mo na naman ako. Ba't ka ba ganyan, ha? Hindi na ako naka-atras nang maramdaman ko ang malamig na pader ng kanyang kondo. Biglang gumapang ang kaba sa puso ko. Jeez, huminga ko ng malalim. I need to go. I really need to go. Aalis ka na agad. Lumungkot ang kanyang mukha, hindi pa nga kita nasosolo ng matagal. Anong pinagsasabi mo, Jeez? Hindi ko na maitago ang inis sa boses ko. Natulala siya sa sinabi ko. Ngumiti siya, pero alam kong hindi yun abot sa kanyang mga mata. Ba't ka na nagkaganyan, Dan? Anong nangyari sa iyo? Dati naman, hinahanap-hanap mo ako, di ba? Hinawakan ko siya sa magkabila niyang balikat. Huminga ulit ako ng malalim. Umiwas muna ako ng tingin bago siya muling hinarap. Jeez, I know you're tired. Aalis na ako. Naiistorbo na kita. Rinig ko ang bilis ng kanyang paghinga.
Napapanganga na lang ako nang makita ang pagtulo ng luha niya sa pisngi. Dan, did you miss me? Basag na ang kanyang boses. Kasi ako, miss na kita. Wala sa sariling tinanggal ko ang mga kamay ko. Magkahalong pagkalito at awa ang naramdaman ko. Don't tell me, she didn't make a move to get over. Nagpamaywang ako at iniwas ulit ang tingin sa kanya. Harshly, I sighed. Geez, I'll just think that this isn't happening. I have to go, malamig kong sabi. Nilagpasan ko na siya at nagmadali nang umalis. Pero, hindi pa ako nakakarating ng pintuan ay bigla niya akong hinawakan sa aking braso at niyakap sa aking likod. Ba't ka ganyan, Dan? Napapikit ako nang marinig ko ang paagluhan niya. Ang tagal kong naghintay sa'yo. Ang tagal kong tiniis ang pagkasabik ko sa'yo. Pero, ano itong ginagawa mo? Ba't mo na naman ako inaalis? Sinasabi ko na nga ba? Pinilit kong alisin ang kanyang braso pero mas lalo lang niyang hinihigpitan. Geez, hindi ako makahinga, nahihirapan kong sabi. Naramdaman kong binaon niya ang mukha niya sa likod ko. No, I won't let go of you again. Ayoko na. Ang tagal ko nang hinintay ito. Iyong mapalapit ka ulit sa akin, Dan, mariin niyang sabi. Geez, please, itigil mo na ito. Nanghihina at bigo kong nasabi. Naalala mo ba, narinig ko ang biglang pagsaya ng boses niya, iyong mga panahon na magkasama tayo. Those are the things that I want to treasure. Iyong mga oras na kapag may problema tayo sa isa't isa, sabay natin iyong pinag-uusapan, iyong mga pag-aaruga ko sa iyo, iyong pagtawag mo sa akin tuwing kailangan mo ako. I felt that it's only me that you want for the rest of your life, Dan. Sandali kong naalala ang mga panahon na nakasama ko siya. Noong mga panahon na itulak na akong palayo ni Thina, siya ang naging karamay ko. Somehow, I could almost say that I nearly fell for her, pero si Thina pa rin ang pumapasok sa isip ko tuwing magdedesisyon ako ng ganoong bagay. Pero, anong nangyari, Dan? Ba't ang bilis mo naman akong kalimutan? Iyong nangyari doon sa bahay niyo, akala ko, confused ka lang, dahil nandyan na si Thina. Hinayaan kita dahil alam kong papalipasin mo lang siya ng oras mo. Pero, ano ito? Bakit ganito ang nangyayari? Geez, buong lakas na akong humarap sa kanya. Kita ko ang gulat sa kanyang reaksyon. Lumayo na ako ng bahagya sa kanya, iyong lahat ng sinabi ko sa iyo, lahat ng iyon, totoo. I still love Thina. She will be my wife until the last day of my breath. Itigil mo na ito, geez. Masasaktan ka lang sa ginagawa mo. Kung ganun nga, bakit mabait ka pa rin sa akin? Bakit pakiramdam ko, concern ka pa rin sa mga unlady actions ko? Ha? Kasi, umaasa pa ako na magkakaayos pa tayo. Pinagmasdan ko siyang yumuko at tinakpan, ang mukha niya gamit ng mga palad. Rinig ko ang malalim niyang pagiyak. I am so frustrated. I know for the very first that it was my fault. She's aiming for my love. Paulit-ulit kong pinagsisihan ang ginawa ko sa kanya. Pero, hindi na ito tama. Alam kong may pagkakamali ako, pero hanggang doon na lang iyon. Hindi ko nakasalanan kung patuloy siyang aasa na may pag-asa sa aming dalawa. The reason why I am like that to you it's because I'm concerned to you as a friend. Hanggang doon na lang iyon, geez. Friends. Napangisi siya ng sarkastiko. Naaninag ko ang sakit at pait sa mga mata niya. We almost did something in your house and you'll tell me, friends. Ano, Dan, buddies ba tayo? Friends with benefits. Nagawa pa niyang sumigaw kahit nagaragal ang kanyang boses. Napapikit ako ng mariin at tumangala. She misunderstands my actions. I therefore, conclude, now, I should stop her insanity. Ako lang ang makakatapos nito. Yes, I admit that I was drunk and we almost did that, diretso kong sabi. Pero, almost lang, di ba? Dahil noong mga panahon na iyon, hindi ko kayang pagtaksilan si Thina. Hindi ko kayang saktan ang asawa ko. Hanggang ngayon. Kaya, bago pa ako nakagawa ng maling desisyon, lumayo na ako sa iyo, iyon ang totoo, geez. Natahimik siya at napaisip. Akala ko ay napagtanto na niya ang sinabi ko pero, hindi pa pala siya tapos. Pero, ba't ka nandito? You have the option to leave me, mapanghamon niyang tanong. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala.
You said that I should stay here because it's rain too hard. Doon lang iyon. Now, if you really want me to leave you alone, then I'll do it. Hindi pa ako nakakahakbang ay mabilis na naman niya akong niyakap. No, please, don't leave me. It's not my intention to say that, Dan. Naramdaman ko ang pagkabasa ng damit ko. Shit, kailan ba ito matatapos? Tigilan mo na ito, jeez, please, pagmamakaawa ko. Hindi, naiiling niyang sabi. Kahit na anong gawin mo, hindi ako lalayo sa'yo. Mahal kita, Dan. Jeez, may asawa na akong tao puno ng diin kong sabi. Ano na lang sa tingin mo, ang sasabihin ni Tina kapag nalaman niya ito? Ayokong masira na naman kami. Jeez, kakaayos lang namin, kaya please, huwag mo na itong ipilit. Inangat niya bigla ang tingin sa akin. Bakit sa tingin mo, hindi ka ba niya ulit masasaktan? Dan, I told you, she's a bitch. Maaaring natakot lang siya nang sinabi mong mag-a-anal na kayo, pero hindi ka niya mahal. Don't say that. Sumigaw na talaga ako. Tinulak ko ng bahagya si Jeez. Napahingal akong pinagmamasdan siya. She loves me. I know it. Kahit na ang totoo ay nangangamba na ako dahil sa nangyayari sa amin. She's waiting for me to come back. Ang totoo nga niyan, uuwi na ako mamaya. Naghihintay na siya sa akin, kaya wag mong sabihin na hindi niya ako mahal. Kung ganon, gaano ka nakakasigurado na faithful siya sa iyo, ha, Dan? Mapanghamon niyang tanong. Pansin ko ang pamumula ng mga mata niya. You said to me before that she's in love with his childhood friend. Tingin mo, ganun na lang kadali sa kanya na mawala ang feelings niya sa taong iyon. It's years, Dan. Matagal ang naging puhunan niya sa taong iyon. Alam mo iyan, dahil katulad mo at katulad ko, pare-pareho tayo ng nararanasan. Napatikom ako ng bibig. Ayoko mang aminin, pero nakakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Imposible nga talagang mawala ng biglaan ang nararamdaman ni Tina kay Drew. Kahit na sabihin niyang wala siyang nararamdaman para rito, iba ang nakikita ko sa kilos niya noon. Ano, Dan, tama ako, di ba? Kaya, please, hiwalayan mo na siya. Nandito na ako, iyong mga sinabi mo sa akin noon, kakalimutan ko iyon, lumapit ka lang ulit sa akin. Noong sinubukan niyang lumapit ay umatras ulit ako. Mas gumuhit ang sakit sa mukha niya sa paglayo ko. Yes, maybe you're right. Pwede kong pagdudahan ang pagmamahal sa akin ni Tina, pero, hindi ibig sabihin noon ay magiging unfaithful na ako sa kanya. My loyalty is still for Tina. Ano bang mayroon sa babaeng iyon at ganoon katindi, ang pagmamahal mo sa kanya? Sinaktan ka na niya noon, hindi malabong saktan kanya ulit ngayon. Humihingal at pag-alit na sabi ni Jeez. Nakaramdam ako ng awa sa hitsura niya. Kumikirot ang puso ko sa nangyayari sa kanya ngayon. She's a younger sister for me and she doesn't deserve this. Hindi ko rin alam, Jeez. Kung pwede lang na ikaw ang piliin ko, matagal ko nang ginawa. But it is still Tina. She claimed my heart since time immemorial. Lumapit ako sa kanya. Tinapik-tapik ko yung ulo niya. I will not wipe your tears, Jeez. There is someone out there who's also aiming for your love. Why don't you try to give a shot to Will? Bigla na siyang umatras sa akin at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. You're pushing me away and you're giving me to Will. Huwag mong gawin sa akin yan. I don't love him. She shook her head. Napabuntong hininga ako. But I can see that he's serious for you, Jeez. Hindi mo ba nakikita? I might be a dead meat to him cause I know that he's jealous with me. Give him a chance. Ayoko. Giit niya, ikaw nga lang ang mahal ko, sinabi ko na yan sa'yo. Matagal ko nang sinabi sa kanya na ikaw ang mahal ko. Huwag mo naman akong ipagtabuyan, Dan, pula na rin ang tungki ng kanyang ilong. Nakita ko ang paglunok niya. If you really love Tina, I can be a mistress. Payag ako, basta, huwag ka lang mawawala sa akin. No, asek ko. No, Jeez. And besides, kung pumayag man ako sa setup nating iyan, tingin mo ba, mamahalin kita kung may mahal na talaga akong iba? Siyempre, hindi. Huwag mong ibaba ang sarili mo, Jeez. May pinag-aralan kang tao. Hinayaan ko siya sa ganoon niyang posisyon na tulala. Kinuha ko na ang pagkakataon para pumunta sa pintuan.
Eksaktong pagbukas ko ay bumungad ang madilim na aura ni Will. Don't worry, dude, wala kaming ginawa kung yan ang iniisip mo. Biglang umaliwalas ang hitsura niya sa sinabi ko. Tinapik ko ang balikat niya, sabay kuhan ng payong ko sa gilid. Mend her broken heart, Will, ikaw lang ang makakagawa noon. Sambit ko sa kanya at iniwan ko na silang dalawa matapos sa kondo nito matapos. I'm so damn excited habang inaayos ang mga gamit ko. Halos hindi na nga ako magkadaugaga sa pagligpit ng mga gamit ko. Wala pa akong tulog cause sa sobrang excitement. Ang pag-iisip na makakasama ko muli ang aking asawa ay nagpapasigla sa akin. Gusto ko siyang makita, maamoy ang kanyang pabango, yakapin siya sa aking kama, lahat. Napasulyap ako sa aking laptop. Ang application pa rin ng Skype ang nakalitaw roon. Until now, she didn't respond to my messages. Pakiworry ko'y matindi pa rin ang tampo niya sa akin. I want to fix up things on her. I'll say sorry for what I did and I'll tell everything on her. Sasaluhin ko ang lahat ng galit niya kung kinakailangan. I decided not to tell Tina that tomorrow will be my comeback. Gusto ko siyang sorpresahin. Napangisi ako sa isiping iyon. At saka, kung maayos ang lahat, i-schedule namin ang araw ng aming kasal. Gusto kong itakda ito sa huli. Linggo ng December. Nangangarap kong pinagmasdan si Tina, suot-suot ang kanyang wedding gown. Damn, siya ang magiging pinakamagandang asawa sa mundong ito. At ako ang magtitiis para sa kanya sa altar. Sa kabila noon ay biglang sumagi sa isip ko ang nangyari sa pagitan namin ni Jeez. I hope she'll learn something from what I have said. But knowing her, she might refuse it. Hopefully, we'll do something for her to make her stay on him, iyon lang ang tangi kong maitutulong sa kanya. Kinaumagahan ay sinakay ko na ang eroplano PAL-iPad ng Pilipinas. At sa muling pagtapak ko ay nakaramdam ako ng magkahalong kaginhawaan at pangungulila. I miss Manila, damn. The air, the pollution, the busy street and people. At last, I am now at my home. Itinaas ko ng bahagya ang kulay abo kong Seiko na relo. It's already 10 a.m. Gusto ko nang dumiretso sa bahay. Pero may pasok nga pala si Tina. I should call Dad for a while. Makalipas ng ilang segundo ay tumugon din si Dad sa tawag ko. Dad, I'll be reporting to you in an hour. Agad kong nasambit pagkasakay ko sa taxi na siyang naghatid sakin sa NAIA. Sa passenger seat ako umupo. What are you saying? Nandito ka na sa Pinas, Dan. Natunugan ko ang pagkalito sa kanyang boses. Tumawa ako, yes, Dad. Niluwagan ko ng bahagya ang aking kulay berdeng coat. What? Laking gulat niyang tanong sa kabilang linya. Bahagya ko pang nilayo ang phone ko, dahil sa tindi ng pagtaas ng kanyang boses. Where are you now? Sumilip ako saglit sa tinted na bintana. I'm here at Pasay. Medyo traffic lang dito along coastal pero makakapunta rin ako dyan ng mabilis. Pasaway kang bata ka. You should have informed me, mukha talaga siyang nairita sa ginawa ko. It's okay, Dad. I want to surprise you all, that's why, natatawa ko pa ring sabi. I heard him I should have give you a grand celebration, son, tila may tampo pang sabi nito. Ngumiti ako kay Sam Andel, you don't need to do that. You can save that on my wedding. Sandali lang naman ako magre-report sa office. I want to see my wife, Dad. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Alright, I'll be waiting here for you. Tatawagan ko na rin si Dane to tell him that you're here. Where's Dane, Dad? Wala na nga pala akong balita roon, She's been currently dating her PA. Tinamaan na rin ang kapatid mo, humalaklak ito. Biglang nagsalubong ang mga kilay ko. Ano, talaga, kailan pa? Hindi ko nga akalain na may magkakamali pa sa kasungitan ng kapatid mo, patuloy ang paghahalaklak niya. Nahawa na rin ako at tumawa ng hindi makapaniwala. That's good for him. Nauwi ang pag-uusap namin ni Dad sa pagpapakilala sa dine date na babae ni Dane. Nahinto lang ang kwentuhan namin nang makarating na ako sa building ng DJM. Pagpunta ko pa lang sa labas ng lobby ay nagulat na ako sa mga taong nakaipon sa labas. Congratulations, Sir Dan. Maligayang ani ng mga pinaghalong rank and file at key personnels ng kumpanya namin.
Bitbit nila ang tarpaulin na may nakalagay na, "Congratulations." They even threw confettis in the air. Napailing na lang ako at ngumisi. Dad made such an effort still. Marami-rami rin akong nakaweyan. Yung jet lag na nararamdaman ko ay nawawala-wala, dahil sa giliw ng pagbati nila. Their happiness is contagious, indeed. Nang umakyat na ako sa opisina ni Dad ay sinalubong niya ako ng isang mainit na yakap. "You got the deal, anak. I'm so proud of you." Napangisi ako. Noong kumalas siya ng yakap sa akin ay nakipag-fist bump siya na siya ko naming ginantihan. "Saan pa ba ako magmamana, sa iyo lang naman, Dad. Pareho tayong guwapo, panabay kaming tumawa. But to be honest, Dad, nahirapan din ako. Nakakatakot ding humarap sa management ng Belford. Buti na lang at tumawag ako sa inyo. Thanks for the help, Dad." Sinsero ko siyang tiningnan. "I really want to thank Dad. He's been my mentor ever since I was a kid." Gumuhit lang ang ngiti sa kanyang labi, saka ginulo ang buhok ko. Nahadyap naman ng tingin ko ang kakalitaw lang na si Dane kasama ang isang babae. Tansya ko ay ito na yung babaeng tinutukoy ni Dad. Nakuha nito ang description na binanggit ni Dad. Binalingan ko ang direksyon nilang papalapit sa amin. "Hey, Dane. Mukhang may nagkamali sa'yo, ha? Akalain mo." Bigla itong sumimangot at umirap. Nakita kong natawa naman ang naturang babae. Maiksi lamang ang buhok nito na hanggang batok. Sumasayaw ang silver na bilog nitong hikaw dahil sa paggalaw-galaw ng kanyang ulo. Matangkad at halos hanggang leeg na siya ni Dane. Maputi, sinkt ang mga mata, at may pagkaslim din ito. Magaling din pumili ng babae itong si Dane. "What's your name, miss?" I asked. Napansin ko ang nakaangkla niyang kamay sa braso ni Dane. "Olga Navartes," nakangiting sagot niya. Buti, natiis mo ang kartihan ng kapatid kong ito," biro ko at natawa muli ang babae. Umirap muli si Dane. "Shut up, kuya, will you? Baka ma-turn off na sakin si Olga niyan, Pag-ususungit niya. Pinagmasdan naman ni Olga si Dane na nakangiti. Kahit yata na magsungit itong kapatid ko ay nakikita ko ang pagmamahal niya rito. Bigla ko tuloy na miss si Tina. Damn, gusto ko na talaga umuwi. Mabilis lang akong nag-report kay Dad kung anong mga nangyari sa presentation ko sa Belford. Kalaunan ay pinauwi na rin niya ako. Mukhang kita niya sa hilatsa ng mukha ko na uwing-uwi na ako. Alam niya kung gaano ako kasabik kay Tina. Lumabas na ako ng kumpanya pagkatapos. Naroon pa rin ang mga staffs at binabati ako. Tumungo na ako sa parking area. Mabuti na lang at dito ko iniwan ang Montero kong puti, magagamit ko na rin ito sa wakas. Pinaharurot ko ang kotse papunta sa bahay namin sa Lancaster. Nang makita ko ang bahay namin ay nanginginig akong bumaba sa Montero. Tumangala ako at napangiti. Damn! I'm here now. Tinulak ko ang gate at dumiretso na sa loob. Kagaya ng inaasahan ko ay tahimik ang loob nito. Nasa trabaho pa si Tina ngayon. Balak ko sana siyang sunduin, kaya lang, ayoko muna siyang istorbohin. Namiss ko ang amoy at hitsura ng bahay. There's no other place like home. Umakyat na ako at pumunta sa aming kwarto. Pagkapasok ko pa lang ay nalanghap ko na ang pabango ni Tina. Siguro ay nanatili lamang ang bango nito sa buong kwarto. Maayos at malinis pa rin ang buong lugar. Medyo nanibago na nga lang ako, dahil mukhang nag-iba ang pagkakaayos nito. Naroon sa mini cabinet nakapatong ang litrato naming dalawa noong nasa Paris kami. Bumaba na rin ako pagkatapos. Naisipan ko na imbes na puntahan ko si Tina sa kanyang trabaho ay magluto na lang ako ng hapunan para sa kanya, inakyat ko na ang mga bagahe ko na nasa loob ng Montero sa kwarto at iniligpit lahat sa cabinet. Pagkatapos ay nagpalit na ako ng damit. Sinuot ko ang blue round neck t-shirt ko at camouflage pants. Tinungo ko na ang kusina at naghanda ng makakain namin ni Tina. Bigla ay napahawak ako sa sentido ko. Nararamdaman ko ang pamimantig nito. Damn, ngayon ko lang nararamdaman ang jet lag. Pinilig ko ang ulo ko. Kailangan ay makaluto na ako ng makakain para sa kanya. Alam kong pagod na siya sa trabaho dahil madalas ay ginagabi iyon si Tina, dahil sa mga report na kailangan niyang i-submit on time. Nagluto ako ng sinigang sa hipon. Tamang-tama ay pahapunan na kaya pagdating niya ay kakain na lang siya. And I bet she'll be surprised because I am now here.
Hindi naman ako natatakot na hindi niya ako pansinin, dahil sa inis niya sa akin pero hindi pa rin ako magpapakampan. Isang oras din ako haos naghanda bago ako natapos magluto ng sinaing at sinigang. Inilitag ko na iyon sa mesa. Napabilang ako sa orasan. It almost 5:30 p.m. Sinubukan ko siyang tawagan sa kanyang cellphone pero walang sumasagot. Baka nga ay overtime si Tina. Tumambay muna ako sa entertainment area at nanood ng TV. Hindi muna ako kakain dahil gusto ko siyang hintayin. Habang nakahiga ako sa sofa ay nararamdaman ko ang pagbigat ng aking mga talukap. Hinayaan ko ang sarili kong makatulog dala ng pagod sa biyahe. Bigla akong napabalikwas ng bangon. Muntik pa akong malaglag sa sofa. Pinilit kong minulat ang mga mata ko at tumingin sa orasan. Shit! It's already alas 8 p.m. Tumayo na ako at tarantang dumiretso sa kusina. Wala pa rin si Tina. Sunduin ko na kaya. Kahit pagod ay napagdesisyonan kong sumakay na sa Montero at sunduin na si Tina. Doon na lang siguro ako maghihintay sa kanya. Hindi kasi ako mapakali. Hindi naman iyon nag-OT ng ganitong katagal noong nagkaayos kami. Sa wakas ay nakita ko rin ang Development Resources Incorporation. Ito ang manpower agency na pinagtatrabahuhan niya. Pagkapasok ko pa lang sa lobby ay nakita ko ang pagkagulat ng isa sa mga staff doon. Sir Dan, nandito na po pala kayo. Kita ko sa mukha nito ang labis na pagkagulat. I remembered her but I don't know her name. Yes, I said. Nasan si Tina? Nasa taas, sir. Pero, ang alam ko, nagliligpit na siya ng gamit niya. Pwede ba akong umakyat doon sa office niya? Bahagyang nagulat ang staff sa tanong ko. Sige naman, hindi ko pa kasi nakikita si Tina. Tsaka, sabi mo naman, paligpit na siya ng gamit niya kaya malamang, pauwi na iyon. Payagan mo na ako, pakiusap ko. Nanahimik muna ang babaeng staff at nag-isip ng saglit. Sige, sir, pero, wag lang po kayo magpapakita sa mga seniors, sir, baka mapagalitan kami. Ngumuso ako, wag kang mag-alala. Asawa ko naman ang anak ng may-ari nito, sabi ko at commandant. Napangiti siya. Sige, sir. Nilagpasan ko na siya pero humarap din ako at tinawag iyong babae. Ano nga pala ulit ang pangalan mo? Karen, sir, ngiti niya. Sumakay na ako ng elevator pagkatapos. Matagal naman na talaga akong nakakapunta sa agency na ito. Kaya lamang ay HR namin ang madalas na humaharap sa mga seniors ni Tina. Nakikita ko lamang ito tuwing may suppliers audit. Ito yung kumpanya ni Alpha na halos malugi na dahil sa pagnenegosyo niya noon. Nang tumunog na ang elevator ay agad na akong lumabas. Alam ko kung saan ang opisina ni Tina dahil sa masikap kong budget stock ko. Sa kanya, nang nakarating na ako roon ay masaya pa akong lumapit sa pinto, pero nawala agad iyon nang marinig ko ang dalawang pamilyar na boses na nagbubulungan. 24. Sinabi ko naman sa Tina, sasaktan ka lang niya. Sigaw ng boses lalaki na tingin ko ay alam ko kung sino. Hindi pa naman siya nakakauwi, Drew. Dan deserves an explanation, saad ng babaeng umiiyak. Damn, si Tina, umiiyak. Tang na Tina, hindi ito ang gusto ko para sa'yo. Hinayaan nga kita kay Dan, dahil alam kong sa una pa lang. Mahal mo na siya, pero tang na hindi ko inaasahan na paiiyakin kanya ng ganito. Anong pinagsasabi niya? Nang ipipihit ko na ang pinto ay nabigla ako sa nakita ko. Hindi ako nakapagpigil ay nagpakawala na ako ng malakas na suntok at tinamaan ko ang panga ng gagong si Drew. Tang na, nabuhay pa ang gagong ito. Hindi ko pinansin ang malakas na tili ni Tina. Pero kita ko ang pagkabigla niya nang makita ako. Pagod na pagod ako galing biyahe. Galing Amerika. Tapos, mga walang hiya, nagawa pa niyang halikan ang asawa ko. Tang na mo, Drew. Ano, ha? Tumayo ka dyan. Tang na, malakas ang loob mong halikan ang asawa ko, Ano ipakita mo yung tapang mo sa harapan ko? Halos magdilim ang paningin ko habang pinagmamasdan kong pinapahid ni Drew ang labi niyang pumutok. Nanginginig talaga ang kalamnan ko dahil sa hayop na to. Bigla akong nanggalaiti sa pagngisi niya ng malademonyo. Sinubukan pa niyang tumayo. Ang lakas naman ng loob mong umakto ng ganyan, Dan. Ikaw na nga ang nanakit sa taong mahal ko, ikaw pa ang malakas na gumanyan ngayon. Ayos ka rin, ano? Sandali akong natigilan. Anong pinagsasabi nito?
Pero nagpakulo pa rin ng dugo ko ang pagsabi niya na mahal niya si Tina. Anong sabi mo? Itigil mo na yan, Dan. Napabilang ako bigla kay Tina nang hindi makapaniwala. What? She did stop me. Tina, bakit hindi mo sabihin sa kanya kung anong nalaman mo? Sabat ni Drew. Napayuko si Tina. Ano, Tina, sabihin mo sa kanya nang malaman niya. Hindi nakasagot si Tina. Ano man ang pinagsasabi ni Drew ngayon ay hindi makakalagpas sa akin, hinalikan siya ni Drew at wala man lang siyang ginawa. Mukhang nasarapan pa, ano? Ha? Ginagawa na naman nila, ang kabulshitan na ginawa nila sa akin noon kapag wala ako sa mga harap nila. Ang gagaling nyo, Tina, you disappoint me, malamig kong sinabi iyon kay Tina. I'm mad. I'm freaking mad like I want to break anything. Lumabas na ako ng opisina nila. Rinig ko ang boses ni Tina sa likod ko. Hindi ko siya pinansin. Nag-iinit na ang sulok ng mga mata ko. Kinukurot ang puso ko habang inaalala ko kung paano siya hinalikan ni Drew. Wala man lang siyang ginawa, hindi man lang niya tinulak. Dan, tawag pa niya ulit. Mukhang basag na ang kanyang boses. Wala akong pakialam ngayon. Nasa daanan na ako ngayon sa may parking lot. Natigil lang ako nang maramdaman ko ang kamay na nagpapigil sa akin. Dan, sambit niya, mangiyak-ngiyak. Dam, nanghihina talaga ako kapag naririnig ko ang ganoon niyang boses. Pero sinaktan na naman niya ako. Kailangan kong maging matigas. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon. Pero ang hirap din na magpanggap lalo na kapag umiiyak ang taong mahal mo. Iyong nakita mo kanina, wala iyon. Nagulat din ako sa ginawa ni Drew, maniwala ka, paliwanag niya habang bumubuhos na ang luha niya. Ah, talaga, Tina? Pabalang kong tanong. Kung ganun, bakit hindi mo man lang siya tinulak? Ha? Ano, Tina, siya pa rin ba? Ha? Siya pa rin ba kapag wala ako? Nagiging desperado na naman ako. Bakit bigla mo binabato sa akin ang sisi? Bigla akong napaatras sa bigla niyang pagsigaw. Ikaw Dan, ha, ikaw, anong ginagawa mo sa Amerika? Ano, nagpakasaya ba kayo ni Jessica, ha? Masaya ka rin ba na habang wala ako, nagagawa niyong maglampungan? I looked at her with so much disbelief in her eyes. Damn! Iyon ba ang kinakagalit niya? Alam na niya, paano? Pero kung ang iniisip niya, damn. Mali siya nang iniisip. And what are you thinking, Tina? Ha? Na may ginawa kami ni Jeez habang wala ka. Oo, inaamin ko, gusto niya ulit ako sa buhay niya. Pero, hindi ako pumayag. Kasi, inisip kita, dahil ayokong lokohin ang taong mahal ko. Kung ano mang nalaman mong chismis sa Amerika habang wala ako, sana man lang diniretsa mo ako. Kung ganun, bakit hindi ka nagsabi ng totoo in the first place? Bakit kailangan mong ilihim sa akin? Dahil alam kong maghinala ka hindi ko na napigilan ang taasan siya ng boses. I know how skeptic, Tina. Balak ko naman sabihin sa iyo ang totoo. Pero hindi ko akalain na ganito mo ako kababaw na pagkatiwalaan. Bigla siyang natahimik. Unti-unti lumalim ang kunot ng kanyang noo. Maya-maya ay parabang natauhan na siya sa lahat ng sinabi ko. Dan, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I should have asked you first, pagmamakaawa niya. No, not this time, Tina. You've hurt me. Again, hindi ka na nagsasawa. I won't forgive you, Tina. Tinalikuran ko siya at umalis. Naalala ko pa rin ang halikan nilang iyon. Sarado ang isip ko at kahit anong gawin niya ay hindi ko papaniwalain. Tumawid na ako sa isang kalye. I just want to be alone. Patuloy ang pagsigaw niya. Pero ang pinakamalakas niyang tawag sa pangalan ko, ang nagpalingon sa akin sa direksyon niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong mabilis siyang binangga ng isang sasakyan. Tumalsik si Tina ng malakas. Bigla akong napatakbo, Tina. Dali-dali akong pumunta sa gitna ng kalsada. Nakita ko si Tina na namimilipit sa sakit. Pansin ko ang paghawak niya sa kanyang tiyan. Nanlamig ang buo kong kalamnan, nang makita ko ang dugo na bumabagsak sa kanyang hita. Napaupo ako sa gilid niya, Tina. Lumingon siya sa akin, naroon ang sakit na rumerehistro sa kanyang mukha. Dan, hinapos pa siya ng hininga sa pagsambit, anak natin. Please, save him. Hinawakan niya ng mahigpit ang damit ko na tila ba ay doon siya huhugot ng lakas. Natulala ako at napaawang ang labi, Tina is pregnant. She's pregnant. Nanginginig akong tumatakbo,
Tulak-tulak ang hinihiga ni Thina. Nasa unahan at magkabilang gilid ko ang mga nurses at doktor ng hospital na pinagdalhan ko sa kanya. Kitang-kita ang tindi ng kanyang pamimilit sa kanyang tiyan. Putlang-putla siya, na takot sa kung anumang posibleng ang mangyari sa dinadala niya, sa anak namin. Ngayon lang talagang gumagapang sa aking sarili na nasa sinapupunan ni Thina, ang bunga ng pagmamahal ko sa kanya. She's carrying our baby, but damn, bakit ganito na dapat ko malaman sa isang kritikal na sitwasyon? Bigla ko ring naalala ang mga kakaiba niyang mood swings sa nakalipas na isang buwan. Just, Dan. Sa lahat ng tao, ikaw dapat ang nakahalata. Thina, please, don't give up. For me, for our baby, mariing kong hiling, hawak-hawak ang kanyang palad. Hinalikan ko iyon, sa pag-asang kahit iyon man lang ay sana, mapawi ko ang sakit na dinadala niya. Ilang sandali pa ay pinahinto na ako ng nurse sa pagtakbo at idinala na si Thina sa loob ng emergency room. Mas lalong nadagdagan ang bagahe ng kaba ko habang nakikita siyang nawawala sa paningin ko. I want to blame myself. Anong ginawa ko? Ba't nagkaganito ang nangyari? Napaupo akong tuliro sa bench. Thoughts of what happened were running like a storm in my mind. Hindi ko to inaasahan. Ang gusto ko lang naman ay makasama si Thina at sorpresahin siya. Hindi ito. Hindi ganito. Wala sa sariling napabilang ako sa tumawag. Sumalubong sa akin ang humahanggos na ina ni Thina. Habang nasa ambulansya ay tumawag ako sa mga magulang niya. Halos mahimatay pa ito sa kabilang linya nang malaman niya, ang sinapit ng nag-iisa niyang anak. Napatuwid ako na tumayo at kahit nakakaramdam ako ng panghihina ay tinulak ko pa rin, ang sarili ko na harapin ito. Mom, nang makita niya ako ay ramdam ko ang bahagya niyang pangiismad. Nasan si Thina, Dan? Bakas sa boses niya ang pangamba. Lumunok muna ako para itago ang panginginig ko. As she's in the emergency room, Mom, I said in a frightened voice. Anong nangyari? Buong-buo ang hysteria sa boses niya. Napapikit ako at lumihis ng tingin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Napatingin akong bigla sa kanya nang hawakan niya ang damit ko. Sa tindi ng paglamukot niya ay ramdam ko ang intensidad ng kanyang pagkamuhi. Ba't hindi ka makasagot? Lamandes ang luhas sa pisngi nito. Napamura ako sa sarili ko ng mariin. Mom, huminga ako ng malalim. Nakatingin pa rin siya sa akin, naghihintay ng mga susunod kong sasabihin. Nagtalo kami ni Athena. I saw her kissed. Napapikit ulit ako dahil hirap na hirap akong ikwento yung nangyari kanina. Kissed by Drew, nagalit ako. Hindi ko naatim na makita na ganoon ang sitwasyon nila. Thina explained on me, but I renounced it. I didn't hear her explanation. Hindi ko man lang nalaman na naaksidente siya. Hindi ko alam na nangyari to. Hindi ko sinasadya, Mom, mapait kong paliwanag. Napansin ko na lang si Dad nakakarating lang din at mukhang napagod sa kakatakbo. What did you just said, Dan? Hindi mo gusto. Hindi mo sinasadya. Kung hindi mo sinasadya, bakit hindi mo man lang siya pinakinggan sa umpisa pa lang? Tumaas ang kanyang boses. Nagsitinginan ang mga nurse at doktor na dumaraan. Nakita kong hinawakan agad ni Dad ang kamay ni Mom. Celestina, bulong ni Dad. Don't dare to stop me, Alphan. Malamig na banta ni Mom noong binalingan niya ito. Napaatras ng bahagya si Dad. Bakit hindi mo man lang pinakinggan si Thina? Hindi ka nagtanong kung anong nangyari. Tandang padamdam. What kind of husband are you? Nang gigigil niya akong dinuro. Nanlilisik ang mga mata ni Mom habang tinitigan ako. Pinilit lang kitang magustuhan dahil mahal ka ni Thina. Hindi mo alam kung paano nang ulila ang asawa mo noong nasa Amerika. She even got excited when she heard about the news that she's pregnant. Tapos, ang kapal ng mukha mo na magalit dyan, ikaw nga ang may ginagawang kababalaghan sa Amerika. You're an asshole, Dan. My heart ached as I've heard her. Hindi ko alam kung anong mga balita ang nakalap nila noong wala ako, pero, wala iyong mga katotohanan. Mom, wala akong ginawa sa Amerika na pwedeng makapanakit kay Thina. That's the truth. Ako ang nasaktan dito. Pagod ako galing biyahe pero tiniis ko para sorpresahin ang asawa ko, pero, di ko sukat akalain na ako pa talaga, ang masusorpresa sa ginawa niya. Nila ng hayop na Drew na yun. Oo, malaki ang galit ko pero hindi ko to gusto.
Hindi ko talaga to gusto, Mom. Ang anak ko at asawa ko, nasa bingit ng kamatayan. I don't believe you, malamig niyang giit. Baka nga, you're taking the advantage of the situation para makawala ka na kay Tina. Nanlaki ang mga mata ko. No, Mom, that's not true. Well, I don't care. Buhay ng anak ko ang nasa delikadong sitwasyon ngayon. Pag may nangyari lang talaga sa kanya, I won't forgive you, Dan, malamig pang banta nito. Bigla niya akong nilagpasan at itinulak ng patagilid. Hindi pa man ako nakakabawi ay bumagsak naman ang tingin ko sa maitim na mata ni Dad. His eyes were darkened as he looked at me. Dad, please, believe me, hindi ko ginustong mangyari ito at alam mo iyon. Giit ko. He only stared me, emotionless. But I've noticed he clenched his hand into a fist. Alam kong nangigigil siya, pero sinusubukan lang niyang maging kalmado. Tumigas ang kanyang panga. You disappoint me, Montenegro. Nalaglag ang aking panga habang nilagpasan niya ako. Napatingala ako at pumikit ng mariin. Batid ko naman na kaya nila ako ganoong pinakikitunguhan ngayon dahil sa galit nila sa akin. Pero, sana naman ay pakinggan naman nila ang side ko. Nilagay ko ang palad ko sa nakapikit ko pa ring mga mata at napahilamo sa sobrang frustration. Sa kabila ng lahat, mas nangingibabaw ang matinding takot ko para sa asawa ko. Kahit anong gawing tapang ko ay mas nananaig ang laking kaba ko sa mga nangyayari. Nanghihina akong umupo muli sa bench. Sa gilid ng mga mata ko ay nakikita kong kinakausap ni Mom, ang mga nurses doon na siyang magbabantay kay Tina. We were not allowed to enter the ER, gusto ko na talaga pumasok. I want to be beside Tina. Kahit na alam kong paalisin niya ako ay gusto ko pa rin na naroon sa tabi niya. He needs my support as his husband. I think, he needs me there. Napaangat lang ako ng tingin nang may tumawag ng pangalan ko mula sa gilid ko. Sa pagbilang ko sa pinanggalingan ng pamilyar na boses. Si Dad yung nakita ko na humahanggos palapit sa lugar ko. Kasama niya si Dane at Olga na nasa gilid nito. Magkasabay ko silang tinawagan ng pamilya ni Tina. Napatayo ako at hinintay ang paglapit niya sa akin. What happened? Paanong naaksidente si Tina? At buntis siya. Explain everything, Dan. Kahit napagod na akong ikwento ang naganap ay ikinwento ko pa rin. Panay ang pagsinghap ni Dad at pag-iling. Nakatingin lang sa akin si Dane. Hindi ko mabasa kung ano ang nasa isip niya. Dad, natatakot ako, sobra. Ayokong may mangyari kay Tina, sa anak namin. Dad, hindi ko kakayanin. Mababaliw na ako, nahihirapan kong sabi. Dad only sighed deeply. He looked at me emphatically, tapping shoulder. Don't spoil what will happen, Dan. Everything's will be alright. Magpakatatag ka, inaasahan ka ng asawa at anak mo, pangaral niya. Kahit papano ay gamaan ang pakiramdam ko, dahil kasama ko ang aking pamilya. Ngunit ang takot ko ay hindi mawala-wala. Nasa kabilang gilid ang mga magulang ni Tina. Nakaupo si Mom habang si Dad ay lumalakad pa ron at par ito. Kanina ay kalmadong nag-usap ang dalawang lalaki. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila. Pero, batid kong pinapakalma lang ni Dad ang papa ni Tina. Nilapitan niya rin si Mom, pero, isang pilit na ngiti ang binigay nito. Kapag napapasulyap si Mom sa akin ay matatalim ang tingin niya. Matagal nang ayaw sa akin ni Mom, at mas lalo ngayon itong nadagdagan dahil sa nangyari kay Tina. Panay ang tingin ko sa pinto ng ER, dinadalanggan na maganda ang resulta. Naligtas pareho ang aking mag-ina. Ba't ang tagal naman? Napatuwid ako nang tayo noong makita ko na lumabas ang doktor mula sa ER. Nagbukas sara pa ang pinto sa kanyang likod. Mabilis akong lumapit sa kanya. Are you the husband of Mrs. Montenegro? Tanong nito, tinatanggal ang mask sa mukha niya. Yes, Doc. Ano na pong nangyari sa asawa ko? Is she okay? How about our baby? Can we go inside now? Sunod-sunod kong tanong. Pansin ko ang matamlay na mukha ng doktor. Kinutuban akong bigla, Tina wasn't able to save her life. What? Tell me. Bigla kong hinawakan ang kamay niya. God damn it. Answer me. Sigaw ko. Dan. Bigla akong natauhan sa pagtawag ni Dad. Hinawakan niya ang kamay kong nakahawak sa doktor at tinanggal iyon. Calm down, will you? Let the doctor speak up first, kalmado niyang sabi.
Huminga ito ng malalim at tumingin sa aming lahat. Mrs. Montenegro is alright. She'll now be transferred to recovery room. Hinayaan namin siyang matulog at magpahinga hanggang sa gumaling siya. Nagkaroon lang siya ng mga minor injuries dahil sa aksidente. Thank God that the collision between her and the car, hindi nagbibigay ng malaking epekto sa kanyang katawan. Para kaming nabunutin ng tinag sa pahayag ng doktor, Tina is alright now. I want to see her. How about the baby, Doc? Kumusta na siya? Bumangon ulit ang lahat ng kabang nawala sa akin kanina noong narinig kong nagtanong si Mom. I forgot our baby. Hindi nakasagot agad ang doktor. Sumeryoso lalo ang mukha nito. Tila ba ingat na ingat ito sa pagsasalita dahil sa bigat ng sasabihin. The baby didn't save. He or she is gone. Para bang bumigat ang balikat ko at nabingi sa sinabi ng doktor. No, it's not true, it's not true. Doktor siya, hindi doktor ka, di ba? You can save other people's life. It means, you saved our baby, nangangatog ang boses ko. Umiling ito at binigyan ako ng isang malungkot tingin, hindi ko kailangan yan. Kailangan ko ang anak ko. Sir, I did my best. Hindi matindi ang kapit ng bata. Your wife is in miscarriage. Kinuwelyuhan ko siyang bigla. I don't need your explanations. I need my child now. Gumawa kayo ng paraan. Babayaran ko kayo kahit magkano, iligtas nyo lang ang anak ko. Doktor ka, di ba? Then save my child. Sumigaw na ako sa sobrang sakit. Hinigpitan ko palalo ang pagkakahawak sa kwelyo ng doktor ngunit, hindi man ito ininda ang ginawa ko. He only gave me a sad look. I said, I don't need that. I'm sorry, sir. Tatlong salita lang yun pero binagsak noon lalo ang nanlalato kong katawan. Damn it. My child is gone. He or she is gone na, hindi ko man lang nalaman kung anong kasarian niya at hitsura niya. Lumapit ulit si Dad pero pati si Dane ay kasama na rin sa pag-awat sa akin. Natigilan lang kami nang sumigaw ang ama ni Tina. Celestina. Alam kong nahimite si Mom pero hindi ko nagawang daluhan ito. My mind has been preoccupied because of what happened. Para akong tinakasan ng pandinig. Namamanhid ako sa sakit na lumulukob sa sistema ko. Why God is so bad to us? Why is He so unfair? May ginawa ba akong kasamaan sa nakaraang buhay para sapitin ko to? Why it has to be my child? Hindi ko man lang ito nahawakan. Hindi ko man lang nabigyan ng pangalan. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na maging ama sa anak ko. Hindi ko man lang nakita ang reaksyon ni Tina at pinag-Kate ng Diyos na maging isa siyang ina, pinaghirapan namin siyang gawin, tapos, kinuha siya agad sa amin. This life is so unfair. Gusto kong makapanapak ng kahit ano, ng kahit sino para mailabas lang ang hapdi sa dibdib ko. Pero bigla akong nawalan ng enerhiya. Mangyayari kaya ito kung nakinig ako sa paliwanag ni Tina? Mangyayari kaya ito kung hindi ako nagmatigas? Naiiyak na ako sa pait at paninibugho. I'm sorry, Tina. I'm sorry, my child. You must be the one to blame, Dan. Napatingin ako sa galit na si Mom. Her face are full of tears. Baka sa kanyang mukha na hindi niya natanggap ang nangyari. Beside him is Dad, alam kong galit din siya sakin. Pinairal iyang kababawan mong selos, di sana, buhay ang apo ko ngayon. Napayuko na lang ako. Porket naghalikan, may ginagawa ng kabalbalan. Buti nga, ganun lang ang nakita mo. Si Tina ba, nagwala noong nalaman niyang kalampungan mo ang babae mo sa Amerika? Hindi, di ba? Hindi ko tuloy malaman kung bakit ikaw pa ang napili ng anak ko. Sa simula pa lang, hindi na talaga kita gusto. Dapat talaga si Drew ang pinili ni Tina. Celestina. And you should be the one to blame, Alphan. Tinabig nito ang kamay ni Dad. Kung hindi sa pagiging sugarol mo, hindi natin sana makakatagpo yang mga Montenegro na yan. Dinala mo si Tina sa impyerno. Kung hindi ka sana lumapit sa mga Montenegro, wala sana tayong utang na loob sa kanila kaya, magsama kayo. Napayuko rin si Dad. The look on his face tells me that he's regretting that he asked my help before. Tumayo na si Mom. Bahala kang magsabi kay Tina, Dan. Sinisigurado ko sa'yo, tapos na ang relasyon niyo sa ginawa mo.
Iniwan kami ni Mom na tahimik at walang nasagot sa lahat ng sinabi niya. Tumayo ako para lapitan si Dad pero agad akong napatalsik sa pagsuntok niya sa akin. You frustrated me, Dan. Dumagundong ang mababa, pero malalim niyang boses sa hallway ng hospital. Matinding sigaw ang pinakawalan niya sa kanyang bibig. Ano, nasa na ang pinanggako mo sa akin na aalagaan mo ang kaysa-isa kong anak? Ha, pinahamak mo siya. Hinaplos ko ang pisngi na tinamaan ng kanyang kamao. Nalalasahan ko ang dugo sa pumutok kong labi. I can endure the pain. I can. This is my entire fault. Tinignan ko ang nag-aalab sa galit na si Alphonse. I'm sorry, Dad. Natigilan ako sa tila pagtawa nito. Ano, sorry? Paano mo maibabalik ang nawala na, ha? Sa simpleng sorry mo, gago buhay ang nawalan dito. He was trembling while roaring in fury. Napapikit ako at napayuko ulit. Wala akong magawa. Nilalamon ako ng guilt. Natatakot ako na baka bumitaw sa akin si Tina at makipagkalas na. Shit, I won't let that be happen. Tama nga si Celestina. Bakit ko ba ipinagkatiwala sa iyo ang anak ko? Pumiyok ang kanyang boses. Namumula ang mga mata nito. I trusted you all these years. Akala ko, aalagaan mo siya kagaya ng pinanggako no sakin. Akala ko, ikaw ang babawi sa lahat ng pagkukulang ko sa anak ko. Pero, ikaw pa ang siyang Samira, Dan. Oo, naiintindihan ko pa noong ituring ka ng malamig ni Tina, dahil may kasalanan din ako doon noon. Pero, akala ko ba, ayos na kayo? Ano tong naririnig namin na nambababae ka? Aminin mo nga, Danger, may babae ka ba? Of course, Dad, wala. Bigong sigaw ko. Mahal ko ang anak nyo. I will explain my side if you'll let me. Ako ang mas nadurog dito, dahil nakita kong hinalikan ang asawa ko ng first love niya, tapos, nawalan pa ako ng anak. But you even not listen to her. Do you think this will happen kung hinayaan mo rin siyang magsalita? You two are blinded by your own jealousies. Bigla akong natahimik at napatitig kay Alphan. That's it. He nailed what's wrong with us. If only I let her explain at hindi sinara ang isip ko, di sana, hindi ito mangyayari. I want to punch you till you can't breathe, Montenegro. But I won't do that, cause I owed your father a lot. Nakakapanlumo na hindi ko man lang maririnig mula sa sarili kong apo na tawagin niya akong lolo. Noong nawala siya ay may tumulo ng luha sa pisngi ko. Agaran ko iyong pinahid. Gumuguhit sa puso ko ang lahat ng hapdi sa nangyari sa araw na ito. Ang suntok ni Alphan, ang paninisi at mga masasakit na salita ni Mom, alam kong wala pa ito kapag nakaharap ko na si Tina. She will indeed be mad at me. At nangangamba ako sa mga posibilidad na pwede niyang hilingin. Huwag sana niyang hilingin iyon. Huwag sana. I've heard that Dina's mom blamed you for what happened, pang-iintriga ni Dane na nakatayo sa harap ko. Nakaupo na ulit ako sa bench at nag-aabang ng mga balita. Hindi pa ako makapasok sa kwarto ni Tina, dahil nagpapahinga pa ito. My dad went to the cashier to pay for the hospital bills. Hindi ko pa namataan si Mom at Alphan sa hallway. They took a break, I guess. Iling lang ang naging tugon ko sa kanya. Basa ko agad sa mukha niya na hindi niya ako pinaniwalaan. Don't fool me, kuya. I know Ate Dina's mom. She doesn't want you since day one of your marriage life with her. Napailing ito at mukhang nadismaya. I can't get the point. Why do they put the blames on you? Bakit? Hindi ba nila alam na nawalan ka rin ng anak? Dapat ba si ate na lang ang isipin nila? So selfish of them. Dama ko ang inis sa boses niya. Napabuntong hininga ako. May pagkakamali rin naman ako, Dane. If it isn't because of my stupidity, I saved their lives. Ah, so you'll tolerate Ate Dina's mistakes on you. Ganon. Kuya, may kasalanan din si Ate Ahena dito. Bakit hindi niya pinigilan si Drew na halikan siya? Hindi mo ba naisip? Binubunta nila ang sisi sa'yo, kasi, alam nilang may mali ring ginawa, ang anak nila. Kung makasisi, akala mo naman, ang linas ng anak nila. Pagod ko lang na tinignan ang kapatid ko. Dane, stop it, please. I'm tired, I begged on him. Tinikom niyang bigla ang bibig sa pagsasalita. Are you hungry, kuya?
Nagkusa nang bumili si Olga ng pagkain mo, I sensed his concern on me. Busog pa ko, I lied. Wala pa talaga akong hapunan dahil sa nangyari. At nawala na ako ng gana dahil hindi ko kaya na kumain, tapos, may kinakaharap pa akong ganitong problema. Sinuri niya ako ng tingin. Gutom ka na, kuya. Hintayin na natin si Olga. Kakain ka. Kailangan mo ng lakas, lalo na sa panahon na ito, aniya, sa tonong alam kong hindi na ako makakatanggi. Nahinto ang pag-uusap namin nang may lumapit na nurse sa lugar namin. Sir Montenegro, right? The nurse asked. Yes, si Dane ang sumagot. Hindi ko nga lang alam kung sino sa amin ni kuya ang kailangan mo. We're both Montenegro, FYI. Nakita kong napahiya ang babae. Napangisi tuloy ako. Stop it, Dane. Halata naman na ako ang kailangan niya, binalingan ko ang nurse. Yes. Sinulyapan niya saglit ang clipboard niya. Your wife is now awake, sir. Just proceed to the recovery room for you to see her. Noong makaalis ang nurse ay nagkatinginan kami ni Dane. He only gave me an assuring smile. Kuya, if you need us, we will be here to help you. Huwag kang mahihiya. Tumayo na ako kahit dama ko ang matinding pangangatag ng tuhod ko. I'm alright, Dane. I will be always alright. Nang tumalikod na ako ay alam kong hindi ko nakuha ang kumpiyansa ni Dane. My heart was beating frantically as I walked across the recovery room. Nangangatog ang mga tuhod ko. God, please, don't do anything that would tear us apart again. Not a second time, I beg you. Nang pumasok na ako sa loob ng emergency room ay naabutan kong si Tina na bumabangon mula sa pagkakahiga. Inaalalayan siya ng nurse na nasa gilid naman niya. Lumapit agad ako sa kama nito at tinulungan din siya. Bakas sa mukha nito ang panghihina at pagod. Isinandal namin siya sa headboard, itinaas ni Tina ang kamay at tiningnan ako. Anong nangyari? Mahina ang tono ng kanyang boses. Pinaalis ko muna ang nurse na tumitingin sa kanya. Nang makita ko ang pagsarado ng pinto ay hinarap ko ang aking asawa. Tina, how's your feeling? Tanong ko at umupo sa gilid niya. I'm okay, Anya. Bigla niyang kinapa ang kanyang tiyan. You didn't answer me. What happened? Napalunok ako at kinuyam ang aking kamay para pigilan ang panginginig ng aking boses. Tina, you were bumped by a car. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pinisil iyon. You were rushed in the hospital. Thank God that nothing happened to you. Hindi niya tinihil ang pagkapa sa tiyan, but may nararamdaman akong ahi. Anong nangyari sa baby ko? Piniga ang puso ko. That's my baby also, Tina. Our baby. He didn't survive, Tina. He didn't survive. Labis ang lungkot ko siyang pinagmasdan. Napasinghap siya ng todo sa sinabi ko. Lumaki ang kanyang mga mata na halatang nabigla sa sinabi kong revelasyon. Nakita kong bigla siyang nanginig at umiling namang maraming beses. No, impossible. I told you to save my baby, right? It means you did everything. Hinawakan niya ng mahigpit ang damit ko. Tiningnan ko ang mahal kong asawa. Nadudurog lalo ang puso ko nang makita ko ang pighati sa mga mata niya. Hindi ako makasagot. Humigpit lalo ang pagkakahawak niya. Sagutin mo ako, Dan. Napapikit ako sa taas ng boses ni Tina. Diyos ko, tulungan mo po kami. Nagmulat ako at tiningnan si Tina. Kinagat ko ng mariin ang labi kong nanginginig. I'm sorry, my wife. Hindi totoo yang sinabi mo na paatras ako sa bigla niyang pagtulak sa akin. Umagos na lahat ang mga luha na kanina niyang pinipigilan. I told you to save my child. I've trusted you, Montenegro, pero inubos mo ang natitirang tiwala ko sa'yo. Tila ba ay paputok na ang ugat niya sa leeg sa tindi ng kanyang sigaw. Sinubukan kong makalapit, Tina. Dan, I trusted you, humikhikbi niyang sabi. I trusted you kahit na marami akong nakalap na impormasyon ukol sa pagsasama niyo ng babae mo. Nagtiwala ako sa iyo kahit na alam kong may ginagawa kang mali. Kasi mahal kita. But you failed me, Dan. And you failed me even more, pinatay mo ang anak ko. Unti-unti akong pinapatay sa mga sinasabi niya. Tina, please, stop saying that. Alam kong nabubulag ka lang sa galit mo. I didn't kill our child. It was not my intention for this to be happened. And believe me, wala talaga kaming relasyon ni Giz,
gusto ko mang bigyan iyon ng diin ay wala na akong lakas. Ganyan din ang sinabi ko sa iyo tungkol sa hindi matapos-tapos na pagseselos kay Drew. Tingin ko ay napagtanto mo na wala kaming relasyon, tama. You realized it when my baby is gone. Do you think this would happen if you just let me explain, ha, Dan? Mapanghamon niya akong tiningnan. Hinuyam ko ang aking kamao. It's my fault in the end. If only I trusted Thina the way she trusted me, hindi mawawala ang anak namin. Hinaplos niya ulit ang kanyang tiyan. I didn't tell you that I'm carrying your child cause I want to surprise you. Pero ako pala ang nasorpresa. Pinahid niya ang kanyang luha. I just want you to be honest with me. Naghintay ako na magsasabi ka ng totoo. Pero, anong ginawa mo? Sinikreto mo pa. Kasi iisipin mo na mas mababaw pa ako sa iyo. I give my whole world to you. Ano bang assurance ang ginawa mo? Sana pinag-explain mo ako kasi pinakinggan kita. Hingal na hingal sa tindi ng kanyang sigaw. Hindi na ako nagpapigil at nilapitan ko na siya sa kama. Niyakap ko siya ng mahigpit at pinugpog maghalik ang tuktok ng kanyang ulo. Panay ang pagsisipa niya at pagpupumiglas pero hindi ko iyon ininda. Sana sa ginagawa kong ito ay mapawi ko ang sakit sa dibdib mo, Thina. You gave me hundreds of reasons to doubt this marriage, Dan mariin niyang sabi. Napailing ako. No, please, Thina. Umiling din siya. You gave me hundreds of reasons. You asked myself if it's worth to marry you. You gave me millions of reasons to doubt our capability to stay in this relationship. You gave me simple reason to doubt you, Dan. Tuluyan ng bumagsak mga luhang kanina ko pang pinipigilan. No, Thina, don't doubt everything about us, sambit ko. Sobra na ito, Dan. Sobra na talaga. Ngayon, naiisip ko tuloy kung worth it pa ba na ikaw ang pinili ko. Ang sabi mo, hindi mo na ako sasaktan. Pero ano ito? Ha? Sabihin mo, nagkulang ba ako bilang asawa mo? Sa ginawa mo, para mo na rin akong pinatay. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. Mabigat ang pag-iyak niya. I tried to look at her even though she's not allowing me. Her eyes were bloodshot. Ang tungki ng kanyang ilong ay namumula na rin. Nahabag ako. Mas matindi pa ito sa mga pinaggagawa ko sa kanya noon. I've hurted her, emotionally. Thina, my wife, I love you. Please, tell me what I'll do to ease the pain inside your heart. Liv, malamig niyang utos. Natulala ako at pinagmasdan uli siya. She's not looking at me, Thina. I said, leave me alone, mas malamig niyang ani. Nakikiusap ako sa'yo, humiling ka lang lahat, huwag lang yan. Nagitla ako sa biglang pagtaas niya ng tingin. Puno ng galit ang mga mata niya. Di ba sabi mo humiling ako nang magpapagaan ng loob ko? Mapapagaan ang loob ko kung wala ka rito. Every time I see you, I always blaming myself kung bakit pa ako nagtitiyaga sa'yo. Ang sarap mong layasan. Tinulak niya ako ng malakas. Alam kong hinang-hina na siya pero nagkaroon siya ng kakaibang lakas sa pagtulak sa akin. Wala na. Kung hindi ko lang pinipilit ang sarili ko na magpakakatag, baka bumagsak na ang mga tuhod ko. Mas lalo lang bumuhos ang mga luha ko. Huwag mo naman akong itaboy, Thina. Thina, sinubukan kong lumapit ngunit, nasaktan ako nang makita kong bigla siyang nanginginig na umatras sa kanyang kama. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit, saking demonyo ka. Biglang rumagasa sa akin ang mga alaala noon, iyong matindi niyang takot habang pinupunit ko ang damit niya, iyong pananakit ko sa kanya habang pinipilit ko ang sarili ko sa kanya, iyong panginginig at mga pakiusap niya na huwag ko siyang sasaktan. Lahat ng iyon, bumabalik ulit. Am I being a monster to her again? Goddammit. Please, my wife, calm down. I won't do anything bad to you. Umalis ka na nga, sabi, ayokong makita rito ma. Sa isang hudyat ng kanyang sigaw ay agad kong narinig ang pagbukas ng double doors ng kwarto ni Thina. Niluwan nito ang kanyang mommy na sobra, ang pag-aalala sa kanyang nag-iisang anak na babae. Thina, sabay lapit niya rito. Niyakap niya ang asawa ko at inalaw-alaw ito. Pero, tingin ko ay walang nagawa ang pang-aalo niya. Mom, pakiusap, pakialis ang lalaking yan dito. I don't want to see his face here. I'm scared so much on him, pagsusumamo ni Thina sa kanyang ina.
Namilog ang mga mata ko sa hapdi. Ganon na lang iyon, Tina. Narinig mo ang sinabi niya, Dan, di ba? Get out. Binagsak ko ang mga mata ko kay Tina. Nilihis niya ang mukha sa akin, gumuhit ang matinding kirot sa aking puso. Ayaw mo na ba akong makita, Tina? Ayaw mo na ba talaga sa akin? Wala na akong nagawa kundi sundin ang mag-ina. Lumabas ako ng recovery room. Nagkasalubong pa kami ni Alphan. Sinulyapan niya lang ako saglit, pagkatapos ay dumiretso na sa loob. Nilagpasan ko sina Dad na sumalubong sana sa akin. I wanna punch this wall, narinig ko, ang sigaw ni Dad at ni Dane nang suntukin ko ng malakas ang matigas na pader. This is too much. This pain is unbearable. Higit pa sa sakit ng suntukin ko ang pader ang nararamdaman ko. Nagsisimula na naman akong ayawan ni Tina at hindi ko liyon matanggap. Paulit-ulit kong sinuntok ang pader at wala na. Akong pakialam kung maramdaman ko ang matinding kirot. I just want to end this agony. But I don't want our marriage to be gone. No, I don't want to lose Athena again. I am going to be crazy. Ano pa bang dapat kong gawin para maging maayos ito? Nawawala na ako ng pag-asa. Stop it, Dan. Don't hurt yourself. Utos ni Dad noong pinakawalan ko ang huling suntok. Humihikbi ako at hingal na hingal. Niyakap ako ni Dad. Doon na ako napasandal sa kanya dahil nas agad na ang lakas ko. Dad, napakasama ko po bang asawa? Naramdaman ko ang paghimas ni Dad sa likod ko. Don't say that. Let the nurses heal your injuries. Hindi mapawi ang panginginig ko. Dad, pakiutusan din sila na hilumin ang sugat sa dibdib ko. Kasi, Dad, hindi ko na kaya. Hinang-hina na ako. This biggest wound will going to kill me. Naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng mga mata ko at pagdilim ng paningin ko. Thank Jesus. And now you're awake, Kuya? Agad kong nabosesan si Dane na nasa gilid ng aking kama, ay nalalayan akong bumangon nito at isinandal niya ako sa headboard. Bumagsak agad ang tingin ko sa benda sa kaliwa kong kamay, buti pa ang kamay ko, manhid. Sana, nasama rin sa pagmanhid ang puso ko. Kahit tulog ako ay nadadama ko pa rin ang pagkamuhi ng asawa ko sa akin. Walang imak akong umalis sa hospital bed. Narinig kong nagmura si Dane. Where are you going, Kuya? Taranta siyang lumapit sa akin at ay nalalayan akong mal. To my wife, diretsa kong sagot at sinubukan kong tumayo. Napasandal ako sa gilid ng kama nang mawalan ako ng balanse. Kuya, don't be such a pussy. Mahina ka pa, iritadong sabi nito. I want to see her, Dane, baka umalis siya nang hindi nagpapalam sa akin. Napapikit ako habang sumagi sa isip ko ang pagbabadya niyang paglisan. Nilulukob na ako ng matinding takot at pangamba. Calm down, Kuya, Dad won't let it happen. Siya ang nakikipag-usap kay Alphan. To be honest with you, Kuya, galit si Dad sa mga Bautista. Doon na ako napatingin kay Dane. Sa tono pa lang ng boses niya ay natunugan ko na seryoso siya. Dad is usually calm and cool. Pero, kapag ang mga anak niya ay lumalabas na ang pagiging ama niya. Please, Dane, tulungan mo akong makalapit sa room ni Tina, pakiusap ko. Napabuga ng hangin ang kapatid kong lalaki, fine. Dapat ay nagpapahinga ka na, pero, nagkikilos ka pa rin. Pasaway. Ay nalalayan akong maglakad ni Dane hanggang sa double doors nito. Pipihitin sana nito ang doorknob, ngunit, natigilan kami pareho dahil sa boses ng mom ni Tina. You should file now an annulment case to Dan, Tina. What the pinilit kong itaas ang kaliwang kamay ko para tumahimik si Dane. I want to hear Dina's reaction. Batid kong mapupunta sila sa ganitong desisyon. That is not the right decision, Celestina. Ano ka ba mariinggiit ni Alphan? Ano? Patatigilan mo ang pagiging miserable ng anak mo sa lalaking iyon. Nawala na tayo ng apo, Alphan, tumaas ang boses nito. Hindi yun sinasadya ni Dan. Walang kasalanan si Dan sa una pa lang. They just have a misunderstanding. Punyetang misunderstanding yan. Hindi siya marunong makinig, ang sabihin mo. Let us not discuss that thing, Celestina. Hayaan muna nating makapagpahinga ang anak mo, anang Dad. I can't wait. Ayaw kong umabot sa punto na namatay, ang anak ko dahil sa hayop na lalaking iyon. Isa pa, kung yung utang mo kay Don Domingo ang inaalala mo, we can now pay him.
Mataas na ang kita natin sa agency at mababayaran na natin siya. Gusto ko nang ilayo ang anak natin sa mga Montenegro na iyan. Maghunas dili ka nga, Celestina. Malaki na ang itinakbo ng relasyon nila. We shouldn't give Thina an option that will make her regret in the end. Teka nga, Alphan, bakit ba lamambat iyang loob mo kay Dan, ha? Sabihin mo nga sa akin, kinakpihan mo ba ang kagaguhang ginawa ng Montenegro na iyon? What? Of course not. Wala akong kinakampihan dito. Tinitignan ko lang ang mga posibilidad, Celestina. Kampihan mo ang anak natin, kasi, siya ang nagdurusa ngayon. Huwag mong isipin yung nararamdaman ng manugang mong bulok. Hindi ka ba naaawa kay Thina? She needs us. Tayong mga magulang niya ang dapat umunawa sa kalagayan niya. This is not getting any good, Celestina. Mahal ko si Thina at alam ko ang sitwasyon niya. But pushing her to do that option is wrong. Natunugan ko ang disappointment sa boses ni Dad. How come napagsisihan niya iyon, Alphan? That will make her free and that is the right decision to be made. Kung ipagpapatuloy pa nila iyang relasyon nila, baka, magsakitan na naman sila. Napayuko ako. Ano kaya ang reaksyon ni Thina? Of course, she will be agreeing to her mom. Ramdam kong kanina pa ako tinitingnan ni Dane sa gilid ko. Dama ko ang pagtitimpi niya sa sitwasyon ko. Kuya, kung di lang talaga dahil sa iyo, masisigawan ko na ang nanay ni Ate Thina, nangigigil niyang sabi. I heaved a sigh. Open the door, Dane. Hindi na nag-alinlangan pa si Dane at tumalima sa sinabi ko. Bumungad sa amin ang napatalon sa gulat na mga magulang ni Thina. Lahat ng kanilang mga mata ay nasa amin.